Ang kwento na ating matutunghayan ay patungkol sa batang estudyante na akala ng lahat ay siya ang pinakamahina, ngunit hindi nila alam na siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Nagsimula ang kwento sa pagpapaliwanag kung ano ang ideya. Ang kaluluwang taglay ng tao ay tinatawag na ideya. Ito ang diwa ng kaluluwa, di naglaon na mulat ang tao sa tinatawag na ideya. At nagawa nilang maipakita ang kanilang sariling ideya. Ang ideya ay ginagamit na nila bilang isang salita o party na ito ng pangungusap. Ang mga tao ay kaya nilang ipakita ang kanilang ideya bilang isang pisikal na bagay kahit anumang oras. Dito tinanong ng lalaki kung anong ideya ng isa, tugon naman ng isang lalaki, ang ideya ko ay gumawa ng brick gamit ang lupa. Ang sangkatauhan ay nag-umpisang magtalaga ng mga ranggo nung nangyari ito. Makikita natin na may binubuli, tinanong siya ng bully kung siya ba ay rank E. Sa una ang mga kaluluwa ay patas lang, pero ngayon meron ng mga ranggo. Dagdag pa ng bully, hindi maaring makipagkaibigan ako sa rank E na tulad mo. Sa huli, ang mga tao ay meron ng level. Pagtapos noon ng mga eskwelahan ay nabulok at ginagawang kasangkapan na lang at ginagamit para mapabuti ang bansa, sa pamamagitan ng pagtalaga nila sa digmaan ng mga may matataas na ranggo ng ideya. Ito ang isa sa mga eskwelahan yon, ito ay Hyundai Special Training High School. Sa basketball court ng eskwelahan, makikita natin na hinahabol nila ang isang lalaki, ngumisi lang ang lalaki at sinugod ang nakaputing lalaki, binunot niya ang kanyang sandata na malaking palakol habang paatake siya ay sinabi niya na, "Ito lang ba ang kaya ng mga class 10? Magdusa kayo." Natulala ang lalaking nakaputi na pula ang buhok habang tinititigan niya mula sa itaas ang lalaking may malaking palakol, at dito naisipan niya ilabas ang kanyang sandata na tinatawag naman na tonfa. Para salagin ang atake ng may malaking palakol at nasalag niya naman ito, dito nahihirapan silang pigilan ang lalaking may palakol, umabot na sa puntong nagtawag sila ng tulong sa kanilang kasamahan. Ito ang ating bida na si Park Jin-sung. Sabi ng lalaking pula ang buhok, "Huwag ka lang basta tumayo dyan, gumawa ka ng paraan." Napakamot naman sa ulo si Jin-sung sabay sabing, "Kahit pa sabihin mo yan ay duda akong may maitutulong ako." Galit na galit naman ang may pulang buhok at sinabing, "Wala ka talagang kwenta. Mag-usap tayo pagtapos ng labanan dito." Pagtapos ng laban na yun ay binugbog nila si Jin-sung, sinisisi nila si Jin-sung dahil natalo sila sa laban na yun. Sabi ng pula ang buhok habang tinatapakan niya ang balikat ni Jin-sung, "Hindi ako makapaniwalang kagrupo natin itong walang kwenta na ito. Ang malas naman natin." Tugon ng isang lalaki, "Ano bang aasahan mo sa pinakakulilat na rank sa buong eskwelahan? Isipin mo na lang na ang inaapakan mo ngayon ay isang tae." Pilit naman ang tawa ni Jin-sung habang humihingi ng tawad. Sabi niya, "Pasensya na, gaya nga ng sabi mo, ano bang aasahan sa pinakakulilat sa buong eskwelahan?" Nagalit naman ang may pulang buhok at sinuntok niya si Jin-sung sabay sabing, "Mamatay ka na rank F." Naiwasan naman ni Jin-sung ang suntok na yon, sabi niya, "Sobra naman yata ang pagkasabi mo na mamatay na lang ako. Hindi ba pwedeng sumuko na lang ako?" Nagalit naman ang may pulang buhok, sabi niya, "Anong karapatan mo para iwasan yon?" Tugon ng isang lalaki, "Rank F. Dahil pagod kami ngayon, susuntukin ka namin ng 10 beses sa bawat miyembrong apektado kanina sa labanan." Tugon naman sa isip-isip ni Jin-sung, "Kung pagod ka na dapat magpahinga ka na lang kaysa sa bugbugin ako." Dagdag pa niya, "Kung hahayaan kong bugbugin niyo ako, paparusahan ka." Bagaman, sa puntong ito, bubugbugin nila ako buong magdamag habang nakabreak kami, wala rin maitutulong. Sa isip-isip niya ay tatakbo na lang muna ako sa ngayon. Maya-maya pa ay tumakbo ang ating bida na sumisigaw na, "Tulungan niyo ako." Galit naman ang kanyang kasamahan bakit siya tumakbo, sabi ng isa. "Ang lakas ng loob mong tumakbo. Hulihin niyo siya." Pinag-usapan naman ng estudyante ang pangyayaring yon, sabi ng isa, "Tignan mo siya tumatakbo." Tugon ng isa, para siyang tumatakbong langaw at sabay tawa silang dalawa. At dito na corner na nila si Jin-sung. Sabi ng ating bida, "Huwag kayong gagamit ng ideya kasi masakit yan." Tugon ng pulang buhok habang hinahawakan ng kanyang kamao, "Kontrolado naman namin ang aming sarili. Susuntukin ka lang namin na aabot sa puntong hindi ka na makakapagsalita sa ating guro na si Yang Ho." Tugon ng isa, "Alam mo naman na ipinagbabawal ang paggamit ng ideya sa eskwelahan." At maya-maya ay tinadyakan siya sa dibdib at sinipa-sipa nila ito. Sabi ng isang lalaki na dilaw ang suot, "Gustong-gusto ko talaga siya bugbugin ngayon."
Tugon ng kanyang kasama, bakit ba nandito yung rank F na yan sa ating klase? Nahihiya akong kasama natin ang isang basura na gaya niya. Tugon ng isa, bakit ba pumapasok pa siya sa eskwelahan? Sa bagay F rank lang naman siya na walang pag-asa. At pagtapos nilang bugbugin si Jinsung ay sabi niya sa mga ito, "Hey guys, hindi ko naiisip na natalo ang team dahil sa akin." Dahil sa sinabing yun ni Jinsung ay mukhang sasabog na sa galit ang dalawang ito, sabi ng may pulang buhok. "Seryoso ka ba?" Sabi naman ng isa, "Ang lakas ng loob mong sumagot sa amin." Maya-maya pa ay dumating ang kanilang guro, sabi niya habang papasok sa pinto, "Hoy mga bastos, magsiupo kayo. Meron akong magandang balita sa inyo ngayon." Nadismaya naman ang mga bully dahil dumating ang kanilang guro. Sabi ng may pulang buhok, "Di pa ako tapos bugbugin siya." Nag-uumpisa na ang kanilang klase at tinutokso nila ang kanilang guro. Sabi ng isa, "Bakit kayo masaya ngayon sir?" Tugon ng isa, "Ikakasal ka na ba?" Sabay tawa ang mga ito. Pinatahimik sila ng kanilang guro, si Jinsung naman ay parang hindi mapalagay. Dito nagsalita na ang guro nila, sabi niya, "Okay makinig kayo. Ang eskwelahan natin ay napansin ng gobyerno bilang isang karapat-dapat. At dito may isang estudyante na nakapatong ang paa at sinabing, sa pagsasalita mo ngayon, ilang mga kakaibang panukala na naman galing sa ibang lugar. Tama, siya si Bayan Giyong, isa siyang bully ng mga karaniwang estudyante sa eskwelahan." Tumugon naman ang guro habang papalapit siya kay Giyong na, "Bayan Giyong, tapos na ang break time, ibaba mo ang iyong mga paa sa mesa." Sagot naman ni Giyong, "Pwede bang tigilan na natin ang mga bagay na yon?" Tugon ng guro, "Hindi ako ang magpapasya nito, kaya mula ngayon masanay ka na." Dagdag pa niya, "Salamat sa iyong mga seniors na mga third year na nagpamalas ng magandang performance." Nagulat naman si Giyong kung bakit third year. Habang naglalakad pabalik sa pisara ang guro sabi nito, "Mula sa araw na ito, ang eskwelahan natin ang gagawing lugar ng pagsasanay para sa sistema ng sundalo. Ibig sabihin lahat kayo ay bibigyan ng rank bilang sundalo base sa inyong mga abilidad." Walang reaksyon ng mga estudyante, dagdag pa ng guro, "Simula ngayon lahat kayo ay magkakampi na." Ang mga guro ay binigyan ng mga ranggo simula sa second lieutenant hanggang sa platoon commander. "Simula ngayon tatawagin niyo na ako bilang platoon 10 commander." Sumagot si Giyong na, "Kaya platoon 10 kasi class 10 tayo. Ano ba ang ginawa mo sa mga estudyante dito?" Tugon ng guro, "Huwag ka na magreklamo. Ito ay inisyatiba ng gobyerno, siguraduhin mong gagawin mo ang lahat ng makakaya mo. Habang kayo ay nag-iensayo ay mag-perform din kayo ng salute gaya ng ginagawa ng tunay na militar." Meron ding maraming susubok na i-recruit ang mga estudyante dito sa eskwelahang ito. Kayong lahat, ibig sabihin lang nito ay mga sundalo na kayong lahat simula ngayon. Sa isip-isip naman ni Jinsung, "Gagawin namin kung ano ang ginagawa ng mga tunay na sundalo." Tinanong niya ang guro, "Sir, paano kung ayaw namin maging sundalo?" Napaisip ang guro at sinabing, "Syempre hindi naman namin kayo pipilitin. Kung hindi nyo gusto, pwede kayong gumawa ng request sa gobyerno para ipalipat kayo sa ibang eskwelahan." Tanong naman ni Jinsung, "Ililipat ng eskwelahan?" Sagot ng guro, "Oo Jinsung, umaasa akong pag-iisipan mo itong mabuti bilang isang magandang oportunidad. Sigurado akong alam mo ang rason, tama ba?" Nagulat si Jinsung sa sinabi ng kanyang guro, at dito, tinanong ng isang estudyante ang guro, "Bakit naman biglaan na ang eskwelahang ito ay magiging eskwelahan ng militar?" Dagdag pa ng isa, "Oo nga, kahit man lang sabihin mo ang rason." Sagot ng guro, "Sinabi ko na sa inyo. Ang mga third year ay mga special." Dito may bitbit siyang kahon at nilaglag niya ang mga insignia habang sinasabing, ang mga third year ay tumulong upang italaga ang eskwelahang ito bilang isang military school. At nakatanggap sila ng rankong sergeant. Tinanong ng isang estudyante na, "Lahat ba ng third year ay sergeants?" Sagot naman ng kanilang guro habang namimigay ng insignia, "Tama. Lahat ng third year ay ang pag-asa ng Korea." Kinilala sila ng gobyerno. Ang mga second year naman na nasa top ranks ay magiging corporals. Karamihan sa mga second year ay magiging lance corporal. Patuloy sa pagbibigay ng insignia ang kanilang guro, pero linaktawan lang ito ang ating bida. Habang nagsasalita pa ang guro nila ay tinatawag ni Jinsung ang guro, "Sir." Hindi pa ako nakakatanggap, di pinansin ng guro si Jinsung at patuloy lang sa pagsasalita, sabi niya.
Sa buong eskwelahan, kasama na ang first year, meron isang estudyante ang hindi makakatanggap ng ranggong private. Lumingon naman ang guro kay Jin-sung at sinabing, Jin-sung, ikaw ay magsisimula bilang isang trainee na sundalo. Hindi makapaniwala si Jin-sung sa kanyang narinig. Pagtapos ng klase ay ipinatawag ng guro si Jin-sung sa teacher's office. Sabi ng guro, "Oh Jin-sung, nandito ka pala." Tugon ni Jin-sung, "Ano ba ang rason para ipatawag mo ako?" Sagot ng guro, "Wala naman masyado, sa tingin ko kailangan natin pag-usapan ang iyong kinabukasan." Ipinakita niya ang papel at sinabing, "Hindi ko ito ilalabas, paano kung lumipat ka na lang sa ibang eskwelahan?" Nagulat naman si Jin-sung sa sinabi ng guro. Dagdag pa ng guro, "Nahihirapan ka na sa pag-aaral, alam kong at mas lalo ka pang mahihirapan kapag gagawin na itong eskwelahan na military school. Hindi ka tatagal dito Jin-sung." Tumugon naman si Jin-sung na, "Sir, alamin niyo muna kung may natatago akong potensyal, anong gagawin mo kapag bigla na lang akong gumaling?" Nagulat naman ang guro at di na napigilan ang kanyang tawa dahil sa sinabi ni Jin-sung. Habang tumatawa ang guro ay sinasabi niya na, "Jin-sung, alam kong magaling kang komedyante." Nagseryoso naman si Jin-sung at sa isip-isip niya, itong guro na ito kung makatingin sa akin at makatawa wagas. Sabi pa ng guro, "Jin-sung, kapag napatupad na ang ranking system sa mga estudyante, ang iyong buhay bilang isang estudyante ay hindi magiging madali. Alam mo namang hindi ko kayang alagaan isa-isa ang mga estudyante, di ba?" Sa isip-isip ni Jin-sung, sabi ko na nga ba? Ang girong ito ay alam na binubugbog ako. Hindi niya lang gusto na may F-rank sa klase niya. Naiisip niya sigurong aalis na lang ako ng kusa kapag binubugbog ako araw-araw. Dahil ang F-rank na ideya ay walang kwenta. Tinanong niya ang guro, "Sir, na-curious lang ako, naiisip mo bang merong ranggo ang mga kaluluwa?" Napahalakhak naman ng tawa ang guro habang si Jin-sung ay pilit ang tawa. Sagot ng guro, "Nagpapatawa ka ba?" "Siyempre meron." Galit naman si Jin-sung at sa isip-isip niya, "Sa pagkakaalam ko ay wala." Nang tumunog na ang bell ay pumasok na sila sa kanilang mga klase. Dito ipinaliwanag ng guro na ang mga sergeants ay dapat mag-report ng attendance. Binilang ng 10th Platoon 1st Squad ang kanyang mga kasama at kumpleto ito, at ang 2nd Squad naman ay kumpleto din. Napaisip si Jin-sung bakit nilagay na gaya ang mga tunay na militar. Tinanong ng guro ang 3rd Squad kung bakit walang report. Tinanong naman ni Giyong ang guro na kung kailangan pa ba nila itong gawin. Sagot naman ng guro na huwag ka na sumagot at sundin mo na lang. Sagot naman ni Giyong na para walang sigla, total 10, 2 ang wala, at ang isa ay tae. Sana mawala na lang ang taong yon. 8 present tapos na ang attendance. Sinabihan siya ng isang estudyante na, "Hoy Bayan Giyong, siyam na kayong lahat sa squad nyo." Pinagtawanan nila ang ating bida, at sinabi pa ng isang estudyante habang natatawa kay Jin-sung, sabi niya sana mawala ka na daw. "Hindi ka nabibilang, bilang tao." Tinanong niya ang guro, "Sir, isasama pa ba namin sa bilang ang trainee?" Sumagot ang isang estudyante, "Dapat hindi na isama yan." Di naman pinansin ng guro at nagsalita ito, "Sa tingin ko wala namang problema sa attendance. Sa halip na magklase ngayon ay merong event sa field. Merong mga tagamanman ang gobyerno na nagtatago sa atin. Kahit na ang eskwelahan ay hindi alam kung saan sila. Titignan nila kung paano kayo magre-react sa biglaang pagbago ng sitwasyon." Sinabihan ng isang estudyante ang guro na, "Sabihin mo na lang sa amin ang importante na parte." Sumang-ayon naman ang mga ito. Sabi ng guro nilang si Yang Ho, "Meron kayong laban kasama na dito ang 1st, 2nd at 3rd year. Ang match-up ay pinili na ng mga scouts." Nagtanong ang isang estudyante, "Hindi ba maglalaban ang 3rd year sa 3rd year?" "Hindi naman sila interesado sa amin." Pinakalma sila ng kanilang guro. Dito sa isip-isip ng ating bida, lilipas na naman ang oras ko nito kakapanood. Tinanong ng guro si Giyong kung ang ranggo ng kanyang ideya ay C-rank. Parang nahiya naman na galit si Giyong at tinanong ang guro, "Bakit ba?" Sinundan naman ang isa pang tanong ng guro kay Giyong, "Anong rank ang iyong kabuuan na kakayahan sa pakikipaglaban?" Sinagot naman siya ng pag-alit ni Giyong na, "Bakit ang daming mong tanong? Kaya kong talunin kahit sinong kalaban." Linapitan siya ng guro at sinabing, "Mahusay. Ang unang laban ay ang iyong squad laban sa 3rd year 1st Platoon 1st Squad." Tumayo naman sa pagkagulat si Giyong. "Pumunta na kayong lahat sa field maliban sa 3rd Squad.
Third squad, maghanda na kayo at pagtapos ng 20 minuto ay lumabas na kayo. Nang palabas na ang mga estudyante ay tinukso pa ng isa si Jin Sung, pagbutihin niyo third squad. Ikaw trainee, wag kang mamamatay ha. Dagdag pa ng isa, naawa ako sa mga sundalong hindi makakatanggap ng wastong grado dahil kasama nila ang pinakamahina sa lahat. Habang si Giyong ay gulong-gulo na at sinabing, mapapahamak tayo nito. Ang mga yon ay ang pinaka-the best ng third year. Mukhang mababaliw ako, paano kami mananalo na kasama namin ang isang F-rank? Tugon ng isa habang pinapakalma si Giyong, dahil matatalo rin naman tayo, hindi ba pwedeng bumaba tayo ng nagsiswing? Tugon ni Giyong, tanga ka ba? Paano tayo magsiswing na kasama ang F-rank? Nakayuko sa misa niya si Jin Sung habang iniisip na, gusto kong magpahinga kasi depressed ako ngayon dahil kailangan kong labanan ang third year. Linapitan ni Giyong si Jin Sung at sinabing, "Hoy basura," nakangisi naman si Jin Sung, sagot niya, "Ano yun, Sergeant?" Walang ano-ano'y hinampis niya sa ulo si Jin Sung gamit ang kanyang kamay at hinawakan ang buhok nito. Nakakairita ang pagsasalita mo, gusto mo bang bugbugin kita bago tayo mag-umpisang labanan ng third year? Habang itinatapon niya si Jin Sung, sabi niya, ang halimaw na sina Senior An Sung-ho ay kasama sa third year 1st Platoon 1st Squad. Bagaman, mas mahirap pa rin silang labanan kahit magsama pa ang malalakas dito sa klaseng ito. Subalit ang isang kagaya mong F-rank ay nandito sa platoon ko, hindi ba obvious ang pagkatalo? Sagot naman ni Jin Sung, dahil matatalo lang naman tayo, hindi na mahalaga kung nandun ako o wala, diba? Nagalit si Giyong sa kanya at sinabing, kung bumaba ang rating ko, ikaw ba ang mananagot? Tugon naman ng ating bida, sa simula pa lang mababa naman talaga yan, bakit ka pa mag-aalala? Galit na talaga si Giyong kay Jin Sung, sabi niya, anong sinabi mo? Tugon naman ni Jin Sung, wala naman Sergeant. Wala naman akong sinasabi. Pinigilan ni Giyong na saktan si Jin Sung at sinabing, hindi naman kita magagawang saktan dahil kailangan nandun ka sa laban. Nakangisi naman si Jin Sung at tinanong niya si Giyong, hindi ba magkapareho ang bogbog ng sundalo at high ranks? Dito nakaisip ng idea si Giyong, sabi niya, bibigyan ko ng role ang isang basura na gaya mo. Hinawakan niya ang ulo ni Jin Sung at sinabing, kaya mo ba? Sagot naman ni Jin Sung, syempre naman, gagawin ko ang lahat ng mga iuutos mo sa akin. Sabay tawa, hinawakan ni Giyong ang kwelyo ng ating bida sabay sabing, simula ngayon, ikaw na ang magsisilbing kalasag ko. Maliwanag ba basura? Umalis na sila at tumungo sa field. At nang nasa field na sila, ay hinahawakan ni Giyong si Jin Sung na parabang isang kalasag. Dito ipinakilala ng guro ang kanilang mga squad at mga leader nito. Tinanong niya ang bawat leader ng squad kung ready na ba sila, at ibinaling ng guro ang kanyang atensyon sa isang leader na si An Sung-ho at sinabihan niya ito na, ipakita mo ang iyong skills dahil nanunood ang mga scouts. Tugon naman ni Sung-ho, ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya habang nakikipag-cooperate sa miyembro ng aking squad. Tugon naman ng guro, alam kong magagawa mo yan. At dito pinahanda na ng guro ang mga squad sa kanilang mga posisyon. Dito ipinaliwanag ng guro ang mga dapat gawin, bibigyan nila ang bawat miyembro ng bracelet, ang bracelet na ito ay gumagamit ng Idia's power at puprotektahan nito ang nagsusuot, subalit mababasag ito kapag ang damage na natanggap ng gumagamit ay lumampas na. Dito sinusuotan ni Giyong si Jin Sung ng bracelet at sabay sabing, suotin mo ito para tumagal-tagal ka naman. Kapag nabasag na ang iyong bracelet ay out ka na. Tinanong ni Jin Sung si Giyong, kailangan mo bang ganyanan ako? Para kasi akong tutang aso. Tugon ni Giyong, manahimik ka at huwag kang magreklamo, isa ka lang kalasag. Tugon ng ating bida, hindi nga ako isang hayop pero ginawa naman akong bagay. Ipinaliwanag ng guro na, dahil sa laki ng diferensya sa experience ng third year sa second year, ang second year class 10 ay may karagdagang kinakailangan. Kailangan niyong manatiling hindi mababasag ang bracelet niyo sa loob ng 5 minuto. Tugon ng miyembro ng ating bida, sa kakamping ito ay mukhang hindi tatagal ng 5 minuto. Tugon naman ng isa, at sa harap pa ng maraming tao. Sabi ng ating bida habang seniset ang kanyang orasan, kapag nanalo ba kami dito ay hindi niya na ako ay ta-transfer. At bago sila mag-umpisa ay nagsalute muna ang bawat squad sa isa't isa. Pagtapos ng salute ay inumpisahan na ang laban. Agad naman hinayla ni Giyong si Jin Sung papunta sa likuran. Nagsasalita si Jun Sung at tugon naman ni Giyong na,
Sinabihan na kita kanina na isara mo yung bibig mo basura. Desperado naman si Giyong na makasurvive sa loob ng 5 minuto. Dito nang papasugod na ang mga third-year squad, ay nanginginig sa takot ang second-year squad, tinatawag nilang Sunbay ang mga third-year squad na ang kahulugan naman ay senior. Tinanong nila si Giyong kung ano ang gagawin nila. Nang mapalibutan na sila ng mga Sunbays ay sumigaw ang isa na, Giyong kailangan mong utusan kami. Tugon naman ni Giyong, manahimik kayo third squad. At protektahan ako, mananalo tayo kapag manatili tayong nakatayo sa loob ng 5 minuto. At walang ano-ano'y sumugod na ang kabilang squad at inataki ang mga miyembro ng second year third squad. Tinuhad ng babae ang lalaki, at dinakma naman ni Sangho ang ulo ng isa at inilapag sa lupa. Pinagkukuha nila ang bracelet ng mga ito. Nang mabaling ang tingin ng babae kay Giyong, parang mahihiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan dahil sa takot. Nang pasugad na ang babae, sabi ni Giyong kay Jinsung, salagin mo ang atake niya basura. Tinanong siya ni Jinsung kung paano niya magagawa yon. Tugon naman ni Giyong, basta harangan mo lang kahit sa anong paraan, isa ka talagang basurang tae ka. Palapit ng palapit ang babae sa kanilang dalawa. Sabi ni Jinsung, hindi ba pwedeng kahit man lang tumakbo tayo sa ibang direksyon? Nakita ni Jinsung ang kanyang guro na nagta-thumbs up at sinabing, ako na ang bahala sa pagta-transfer mo. Dahil ayaw niyang lumipat ng eskwelahan ay nagpasya na siyang lumaban. Sabi niya, nakakairita naman ito. At sabay tapon kay Giyong. Nang papaatake na ang babae, ay hinawakan ni Jinsung ang kanyang kamay. Nagulat ang babae at inilabas niya ang kanyang ideya na armor. Hangang-hanga naman si Jinsung, sabi niya, ang ganda naman ng armor mo. Ang ideya na may parehong ganda at function. Sinabi ng babae kay Jinsung, huwag kang magbiro dyan at magseryoso ka, pinantayan mo ang bilis ko hindi ba? Tugon ni Jinsung habang tinuturo si Giyong, ang pinaka-importanteng ganap sa ngayon ay ang aming squad leader ay tumatakas. Dito tsinik niya ang natitirang oras, sa isip-isip niya pambihira naman may 3 minuto pa. Kailangan kong makasurvive. Bigla niyang sinabihan ng babae na, pwede ba kitang tawaging Nuna? Hindi ako nanlalandi o ano pa man. Dagdag pa nito, oh no. Pasensya na, nagalit ka ba sa sinabi ko? Gayunpaman tatawagin na lang kitang senior. Tugon ng babae, kung inuubos mo lang ang oras, wala itong silbi. Ilabas mo ang iyong ideya. Sagot naman ng ating bida, pero kapalaran na ang nagtatagpo sa atin, magpakilala man lang muna tayo sa isa't isa. At dito umabot na sa puntong galit na ang babae, sabi niya kung tumatanggi kang ilabas ang iyong ideya, lalaban na nakita kahit wala kang sandata. Sabi naman ni Jinsung, sandali, teka muna, wait lang. Sabi ng babae, dalian mo at ilabas mo na, mukhang ikaw ang may pinakamalakas na ideya kumpara sa iyong mga kasama. Sagot naman ni Jinsung, bakit ka ba nagmamadali? Dapat alam mo na ang pagiging kalmado ay importanteng kwalidad. Galit na ang babae at nang papalapit na ito, sabi ni Jinsung, ito ang sinasabi ng ama ko sa aking ina habang binubugbog siya. Bigla naman niya sinabi na, ito, ipapakita ko na sayo, ilalabas ko na. 1, 2, tada, inilabas niya ang maliit na punyal, ito ay isang karaniwan na punyal na walang kahit anong special na skills. At ang rank ng punyal na ito ay F. Nang makita ng babae ang ideya ni Jinsung ay napakamot ito at sinabing, ikaw siguro yon, sinabihan naman siya ni Jinsung na. Senior, bakit ka biglang kumilos ng ganyan, may sakit ka ba? Pumunta ka dapat sa nurse. Tinanong naman siya ng babae, ikaw ba ang sinasabi nilang F-rank? Tumugon naman si Jinsung na proud. Oo, ako nga iyon. Ang sikat na F-rank user. Nadismaya naman ang babae nang malaman na siya nga iyon. Sabi ni Jinsung, subalit ang punyal na ito ay tinuturing kong S-rank kumpara sa lahat ng karaniwan na punyal. Tumalikod ang babae sa kanya, sabi niya, Senior, pasensya na pero saan ka pupunta? Sagot naman ng babae, akala ko ay malakas ka kasi naiwasan mo ang atake ko, ngunit swerte ka lang pala. Tugon naman ni Jinsung, sandali, teka muna. Huwag kang umalis pakiusap, ikaw lang ang nagnanais na makita ito. Hindi ka pwede ma-disappoint at umalis ng ganyan, di siya pinansin ng babae tuloy lang siya sa paglalakad. Sabi ng ating bida habang papalayo sa kanya ang babae, kung magpapatuloy ka sa paglalakad, aatakihin kita mula sa likod mo. Ito na ang huling babala ko. Tugon naman ng babae,
Wala akong rason para sayangin ko ang aking oras sa kagaya mong F-rank lang. Di pa siya tapos sa pagsasalita ay nakita niyang aatake na si Jin Sung sa kanya. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi na siya nakareact. At sinalag na lang niya ang ataking yun ni Jin Sung. Pagtapos nun ay sobrang gulat na gulat ang babae, tumatawa naman si Jin Sung at sinabing, sobrang tigas naman ang armor mo. Nang makita naman ng mga kaklase ni Jin Sung ang pangyayaring yun ay napahalakhak sila sa tawa. Sabi ng isa, gaya nga ng inaasahan sa isang F-rank. Dagdag pa ng isa, kahit si Sunbae ay naguguluhan, hindi man lang siya nakadamage. Nalungkot naman si Jin Sung dahil doon. Napabuntong hininga naman ang babae, kahit na mabilis ka pang gumalaw. Lahat ng ideya ay ganyan talaga. Dahil na-confirm ko na hindi yan o obra sakin. Mabuti pang tumigil ka na. Napakamot naman sa ulo ang ating bida sabay sabing, sana naman ay sa ginawa kong yun ay kunti na lang ang natitirang oras. Pagtingin niya sa kanyang relo ay mayroon pang 2 minuto ang natitira. Sa kabilang eksena, sinabi ni Giyong kay Jin Sung habang papalapit sa kanya ang babae, basura ka talaga, hindi ka man lang aabot sa 5 minuto. Sinabi naman ng babae kay Giyong, yan ba ang dapat na sinasabi ng isang tumatakas palayo? Dito, takot na takot si Giyong pero sabi niya sa babae, Senior, magpipigil lang ako sayo. Tumigil ka na mula dyan sa tinatayuan mo. Sagot ng babae, huwag ka na magpigil sa akin, palapit ng palapit siya kay Giyong sabay sabing, ipakita natin ang demonstrasyon ng iyong merit. Ipakita mo ang lakas mo kung gusto mo maging malakas ka kay An Sung-ho. Sa isip-isip ni Giyong, ang malas ko naman. At dito nakaapak siya sa bato. At naramdaman niya na ang batong natapakan niya ay malaki pala. Sa isip-isip ni Giyong, mukhang sakin napapanig ang swerte. Tinanong siya ulit ng babae, kailan mo ba papatunayan ang iyong merit? Tugon naman ni Giyong, kung yan ang gusto mo, sige ipapakita ko sayo. Dito naghahanda siya ng isang spell, nagulat naman ang babae, pati si Jin Sung ay nataranta. Sinabi niya sa babae, delikado dyan Armored Senior. Hinugot ni Giyong ang malaking bato mula sa ilalim ng lupa, ang skill na ito ni Giyong ay tinatawag na extract something stuck and swing it. Ang ideya rank nito ay B at ang overall combat ability nito ay B rin. Ang skill na ito ay magagamit lang sa mga bagay na nai-stock, kapag na-i-stock ang isang bagay ay pwede ito gawing sandata. Ang na-extract na bagay ay maaaring baliwalain ang bigat nito ayon sa gumagamit. Nagulat naman ang mga kaklase nila, sabi ng isa, third year naman siya, siguro kakayanin naman niya. Siguro, pero sa ganyang kalaking bato mukhang malabo. Balik sa eksena, sabi ng babae kay Giyong, hindi ka pala tumatakas palayo kundi, ay naghihintay ka lang ng pagkakataon na magamit mo yung bato dahil sa ideya mo. Naghahanda na ihagis ni Giyong ang malaking bato sa babae, at maya-maya pa ay inihagis niya na ito patungo sa babae habang sinasabing, pakiusap lang na ikaw ang maging daan na year-okan ko para maipakita ko ang aking ideya merit. Dagdag pa nito, ako si Bayan Giyong hindi pa siya tapos sa pagsasalita at natigilan itong nang marining niya ang isang pamilyar na boses, ginamitan siya ng isang skill ni Sung-ho. Napadapa naman ito, habang ang babae naman ay pinipigilan niya ang bato pero masyado itong malakas. Sa isip niya, gamit ang aking ideya ay kaya ko ito. Nagulat siya nang marinig nang mabasag ang batong kanyang pinipigilan. Ginamitan pala ng skill ni Sung-ho na "I'll definitely catch you." Nagalit naman ang babae dahil sa ginawang yun ni Sung-ho, sabi niya, ito na sana ang magandang pagkakataon para ipamalas ko ang galing ko. Bakit ka nakialam squad leader? Tumugon naman si Sung-ho, ang ataking yun ay medyo delikado, kailangan kong protektahan ang bawat miyembro ng squad ko. Tugon naman ng babae, sinasabi mo bang hindi ko kaya yon? Sagot naman ni Sung-ho, Juya, mukhang hindi mo kakayanin mag-isa ang malaking bato na yon. Naramdaman niyang may papalapit sa kanyang likod at liminggan siya, aatakihin siya ni Giyong mula sa likod, pero kinounter niya ito ng kanyang skill. Ang skill na ito ay tinatawag na "I'll definitely catch you." Ang ideya rank nito ay B-, pero ang overall combat ability naman ay A+. Mahuhuli nito ang kahit anong gustuhin niya sa fixed na distansya. Nakita naman ni Jin Sung ang pangyayaring yun at sinabi niya na, naloko ka squad leader. Bamaling ang tingin ni Sung-ho sa ating bida, nang makita ni Jin Sung na papalapit na si Sung-ho sa kanya ay sabi niya, suko na ako. Sabi ni Sung-ho, binigyan mo ng babala si Juya bago pa man ma-activate ni Giyong ang ideya niya. Bakit mo ginawa yon?
Tugon naman ni Jin Sung, ang aming squad leader ay medyo may pagkaganid. Kailangan ko siyang pagsabihan kasi hindi ko alam kung ano ang gagawin ni Giyong. Tugon naman ni Songho, hindi ka magaling magsinungaling. Nang papalapit na si Songho sa kanya ay sabi niya, sandali, pero sumuko na ako di ba? Dito ginamitan siya ni Songho ng kanyang skill, pero itinapon niya ang kanyang punyal at habang kina-counter niya ang atake ni Songho sabi naman ni Jin Sung, pakiusap makinig ka kapag may nagsasalita. Napa-atras naman si Songho dahil sa ataking yon ni Jin Sung. Dito tinanong ni Songho si Jin Sung kung sino ba talaga siya. Nagpakilala naman si Jin Sung, ako ay isang second year na nasa 10th platoon at 3rd squad member. Ako si Park Jin Sung nagtataglay ng F-rank na EDEA. Tinignan ni Jin Sung ang kanyang orasan at parang maiiyak na ito dahil 1 minuto pa ang nalalabing oras. Tinanong siya ni Songho, saan ka ba nakitingin second year? Napakamot naman sa ulo si Jin Sung sabay sabing, nakakatakot ka kasi kung tumingin sakin. Sa isip-isip niya, 1 minuto na lang ang natitira. Binabilang niya ang atensyon ni Songho sa iba para pamatay oras. Sabi niya, tignan mo ang mga tao dun lahat sila ay excited na nakikitang nasa panganib ako. Kakilakilabot di ba? Sa isip ni Jin Sung, oras bilis-bilisan mo naman. Tugon naman ni Songho, sinusubukan mo ba akong linlangin? Ayaw ko ng mga taong gumagawa ng ganyan. Sagot naman ng ating bida, ano bang naiisip mo na magagawa ko ng mag-isa lang? Bagaman nasabihan mo akong ayaw mo sakin ay sobra naman. Tinanong siya ni Songho, bakit hindi mo sinusubukang manalo? Tugon naman ni Jin Sung, subukan. Isa lang akong F-rank, mahalaga pa ba yon? Sagot naman ni Songho, hindi ito isang babala kundi isang payo. Dito sinabi ni Songho na, sabi nila sa grand competition na, ito ang mga scouts ay pipiliin nila ang kanilang tatanggalin kung hindi maganda ang ipinapakita. At ang mga hindi kagalingan ay itatransfer nila sa ibang eskwelahan. Napagtanto naman ni Jin Sung, sa isip-isip niya, transfer? Kaya pala ganun na lang ang ekspresyon ng aming homeroom teacher sa akin kanina. At dito sinabihan niya si Songho na ayaw niyang mag-transfer. Tugon ni Songho, kaya ayusin mo. Sa isip-isip naman ng ating bida na kung ang senior ang aking kalaban. Hindi ko alam kung magiging okay ka pa pagkatapos nito. Dito ay parang may lumalabas na pulang usok sa ating bida, parang biglang lumakas si Jin Sung, may lumalabas na usok na pula sa paligid niya, at bigla siyang nagkaroon ng karagdagang lakas. Ito na kaya ang tunay na kapangyarihan ng ating bida? Kahit na dumagdag ang lakas niya, ang EDEA rank niya ay nananatiling F pa rin. F pa rin ang kanyang overall combat ability, at ang kanyang punyal ay karaniwan pa rin na walang kahit anong special ability. Subalit, nadagdagan ang kanyang pisikal na abilidad ng 3 beses kaysa sa kanyang orihinal na abilidad. Natutukoy niya na ang vital points ng kanyang kalaban at ideya nito. Nadadama niya na ang mas madaling paraan para mapatamba ang kanyang kalaban. Ma-off niya lang ito kapag nawasak niya ang ideya o napatay niya ang kanyang kalaban. Kinakain na siya ng sistemang kagustuhan pumatay. Ang skill na ito ay tinatawag na absolute murder. Ang EDEA rank nito ay S. At dito, humanda ng pag-atake si Songho, nagulat naman si Songho dahil nakikita ni Jin Sung ang ranggo ng kanyang EDEA. Maya-maya pa ay parang hindi na makontrol ni Jin Sung ang kanyang kapangyarihan na absolute murder kaya sinabihan niya si Songho na pigilan siya nito. Naramdaman naman ni Songho ang umaapaw na kapangyarihan na kagustuhang pumatay kay Jin Sung. Ipinagsawalang bahala na lang lahat ni Jin Sung kay Songho, kasi kahit siya ay hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. Dito nakita ng mga kaklase ni Jin Sung ang mga nangyayari, nagtaka sila kung bakit hindi pa sumusugod si Songho, sinabi ng isa na hindi karapat-dapat na patulan ni Songho ang isang yan. Sinigawan naman ng may pulang buhok si Songho dahil pumunta siya dito para manood kung paano bagbogan si Jin Sung. At dito, napansin ni Songho ang stance ni Jin Sung na hindi preparado, ngunit wala man lang kahit isang opening. Napansin naman ni Juya ang masamang enerhiya na nagmumula kay Jin Sung dahil ibang-iba ito nang makaharap niya kanina. Hindi lang si Juya ang nakapansin ng ganoong enerhiya na nagmula kay Jin Sung kundi pati na rin ang kanilang kasamahan. Hindi na nila pinatagal at agad naman inutusan ni Juya ang kanyang kasamahan para pigilan si Jin Sung. Dahil sa ginawa na yon ni Juya ay nadismaya naman si Songho sa kanya kung bakit pinigilan si Jin Sung. Sagot naman ni Juya sa kanya na katulad ni Songho meron ding tungkulin si Juya na sagipin sa kapahamakan ang kanyang mga kagrupo.
Sagot naman ni Sang-ho na di na kailangan protektahan siya ni Juya ngunit nagsalita naman si Jin Sung kung sigurado daw ba si Sang-ho. Napagtanto ni Sang-ho na bago pa man nila mapigilan si Jin Sung ay inatake muna sila nito. Sa sobrang bilis ng ataking iyon ay hindi na nila namalayan na ang bawat isa sa kanila ay nagtamo ng matinding pinsala. Sinabihan ni Sang-ho si Juya na i-release niya na ang kanyang ideya bago pa ito tuluyang mawasak. Di naman makapaniwala si Juya sa kanyang nasasaksihan na unti-unting nababasag ang kanyang armor. At ganun din sa mga kasamahan niya nabasag ang kanilang mga bracelet, patunay lang ito na ang atake na ginawa ni Jin Sung ay samobra kaya nabasag ang kanilang mga bracelet. Walang kaalam-alam ang isang miyembro na napagkamalan pa niya na enough ng nurse ang ideya sa bracelet kaya ito nabasag. Habang si Juya naman ay parang nahihiya dahil nabasag ang kanyang armor, samantala si Sang-ho naman ay tinititigan niya si Jin Sung at tinawag niya ito sa pangalan niya. Pabirong sagot naman ng ating bida na ang iyong squad ay magaling ang teamwork. Tinanong naman siya ni Sang-ho kung nakabalik na ba siya sa normal. Sa halip na sagutin yun ni Jin Sung ay sinabihan niya si Juya na 5 minuto na siyang nakadagan sa likuran niya kaya nakiusap siya na bitawan na siya. Bago pa man umalis si Sang-ho ay sinabihan niya si Jin Sung na maghaharap silang muli na wala nang makikialam sa kanila. Pabirong tugon naman ni Jin Sung na, okay na ako sa isang beses lang dapat wala nang next time. Binigyan naman ni Sang-ho ng advice si Jin Sung bago sila magharap muli. Nang papaalis na si Sang-ho at kanyang squad ay sinabi ni Jin Sung kay Sang-ho na wala nang next time. Sa puntong ito ay hindi na kumbensi ng ating bida si Sang-ho na hindi na dapat sila magharap. May pagkapilyo kasi itong ating bida. Napabuntong hininga naman siya dahil hindi niya nakumbinsi si Sang-ho. Pagtapos ng pangyayaring yun ay parang binagsakan ng langit at lupa ang guro at mga kaklase ni Jin Sung habang inaanunsyo ng guro nila kung sinong nanalo ay bakas sa kanyang mukha na hindi makapaniwalang nanalo ang squad ni Giyong. Lumipat ang eksena sa principal office na kung saan ay bumisita ng pasekreto ang advisor para sa kanyang layunin na kunin ang files na kanyang hiniling. Binigay naman ng principal ang mga files sa advisor. Nakapaloob sa files na ito ang mga pagkakilanlan ng mga estudyante ng Hyundai High School. At dito inisa-isa niyang tiningnan ang mga ito. Una niyang nakita ang sikat na si An Sang-ho. Sinabi naman ng principal na si An Sang-ho ang pinakamahusay na estudyante sa buong mundo at siya ang pinagmamalaki ng Hyundai High School. Nang tiningnan ng advisor ang award history ni An Sang-ho nagtataka siya dahil wala man lang kahit anong award na natanggap si An Sang-ho nung nasa middle school pa siya ngunit pagtangtong niya ng high school ay Samet-Saring Award ang kanyang natanggap. Pagkalipat niya ng pahina ay nakita niya na merong trainee. Tinanong niya ang principal kung totoo bang merong trainee. Sagot naman ng principal na isa siyang second year na estudyante na mas mababa pa ang rango kaysa sa first year. Napakamot naman sa ulo ang advisor dahil ang layo ng sinabi ng principal sa tinatanong niya na kung meron bang trainee, oo o hindi lang ang sagot kaya siya napakamot. Nagkaroon ng interest dito ang advisor kaya tinanong niya ang principal kung may pinasang resumang trainee na ito. Sagot naman ng principal na meron ngunit mungkahi niya na hindi na dapat basahin pa. Dahil interesado ang advisor na ito ay binasa niya ang resume ni Park Jin Sung, binasa niya ang mga pangyayari sa buhay ni Jin Sung, namatay ang magulang ni Jin Sung 8 taong gulang pa lamang siya, at maaring dahil sa pagkabigla ni Jin Sung ay hindi nagpakita ang kanyang ideya, dahil ang ideya ay kadalasang pagkatungtong ng 8 taong gulang ay nagkakaroon na ng ideya ang mga bata. Dahil wala na siyang magulang ay nakitira siya sa kanyang tiyuhin at tiyahin na puro F-rank at inaabuso siya ng mga ito ng matagal na panahon. Isang araw ay may pumasok na mga magnanakaw sa kanilang bahay sa edad na 10 taong gulang si Jin Sung. Pinagmalupitan ang kanyang tiyuhin at tiyahin ng magnanakaw dahilan ng pagkaroon ng malaking pinsala sa kanilang mga katawan at utak at dinala ang mga ito sa mental hospital. At ang resulta nito ay nakuha ni Jin Sung ang kanyang ideya sa araw na yon. Habang binabasa ng advisor ang pangyayari sa buhay ni Jin Sung at nagtaka siya dahil nagkaroon ng ideya dahil sa ganoong sitwasyon. Tinanong niya ang principal kung ang overall combat ability ni Jin Sung ay F din ba nang siya ay 10 taong gulang. Sagot naman ng principal na hindi siya sigurado dahil nang pumasok na si Jin Sung sa kanilang eskwelahan ay F na. Tinitigin niya ang stats ni Jin Sung at napatanong siya sa kanyang sarili kung tinatago ba niya ang tunay niyang lakas. Kaya nagpas siya siyang personal na makita si Park Jin Sung. Nagtaka naman ang principal sa sinabi ng advisor at sabi niya na sa tingin niya si Jin Sung ay lilipat naman agad dahil isa naman itong F-rank.
Parang hinaharangan ng principal na ito na makita ng advisor si Jin Sung sa kadahilanang F-rank lang ito. Subalit walang paki ang advisor kung isa itong F-rank. Dito tinanong ng principal ang advisor na kung ano ang rason kung bakit nila ginawang military school ang kanilang eskwelahan, natigilan naman ang advisor at tinitigan niya ng masama ang principal, at ang principal naman ay hindi mapakali dahil akala niya napakadelikadong tanong yun para tanungin ang advisor ng ganon. Kaya humingi siya ng tawad at sinabi niya na hindi niya na lang sana tinanong. Kalmado naman na tumugon ng advisor, sabi niya na naghahanda sila para sa panunuya mula sa Hilaga, ngunit sa ganitong sistema ay umaasa sila na merong estudyante na nagbago mula sa kanilang nakaraan. Kinaumagahan, nagising ang ating bida sa kanyang alarm clock at naghahanda na siya para pumasok sa eskwelahan. Dito nag-aayos siya ng kanyang kurbata at sabi niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya ngayong araw. Maya-maya pa ay umalis na ang ating bida patungo sa eskwelahan. Kaya siya maagang pupunta ng eskwelahan, dahil kamakailan lang ay siya ang naatasan sa lahat ng uri ng paglilinis at kung ano-ano pang mga gawain sa buong eskwelahan nila. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na siya sa kanilang eskwelahan, ngunit nang papasok pa lang siya ng gate ay hinarang siya ng dalawang lalaki at isang babae. Sabi ng babae na si Jin Sung ay isang second grader, dagdag pa ng babae na hindi na nila kailangan i-dress code pa si Jin Sung, at dito napansin ng isang lalaki na si Jin Sung ang nag-iisang trainee ng kanilang eskwelahan. Napahawak naman sa ulo si Jin Sung, sabi niya na ganun na daw ba siya kasikat para makilala nila agad, kaya nagagalak naman ang ating bida. Sinilip naman ng lalaki mula sa likod ng babae si Jin Sung at sinabi na mas tanga daw si Jin Sung kaysa sa inaakala niya. Dagdag pa ng babae habang tinititigan si Jin Sung na pinagbigyan lang ng third year first platoon na manalo ang squad ni Jin Sung. Plastic naman ang pagtawa ni Jin Sung dahil sa mga pinagsasabi nga mga ito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay nagsama-sama ang tatlo at sabay-sabay nilang tinanong si Jin Sung. Ayon sa nasa gitna na lalaki, ang ideya lang daw ni Jin Sung ay isang punyal na walang silbi. Dagdag pa ng isang lalaki na paano daw ba tumagal si Jin Sung kay An Sung-ho ng ganon. At sabi ng babae na kahit si An Sung-ho ay nagkakamali rin. Pagkatapos nun, nagpapagpag ng pangbure sa pisara ang ating bida at habang pinapagpag niya ay nagrereklamo siya na ang eskwelahan nila ay binaback upon sila ng gobyerno kaya bakit hindi na lang whiteboard ang kanilang ginagamit kaysa sa blackboard. Matapos siyang magpagpag ng pambura, ang sunod niya namang ginawa ay magmop ng kanilang hallway, sa kanyang madadaanan ay kumikinang ang sahig. Sa pagbabalik tanaw ng ating bida, makikita natin ang kaklase ni Jin Sung na pinupuri nila ang ating bida, sabi ng nakasalamin kay Jin Sung na sa palagay niya ay nagawa talaga ni Jin Sung ang kanyang bahagi sa pamamagitan ng pagtakas. Dagdag pa ng isa na kulay pula ang buhok na bakit hindi daw ginawa yon ni Jin Sung sa kanila sa una pa lang. Hinawakan ng nakasalamin sa balikat si Jin Sung sabay sabi na kahanga-hanga ang ginawa ni Jin Sung, dagdag pa niya na talagang S-rank si Jin Sung sa mga sitwasyon na di inaasahan. Nang makatalikod na ang nakasalamin sa kanya ay sinabi niya kay Jin Sung na ang lahat ng ginawang yun ni Jin Sung ay malamang swerte lang. Wala naman naging tugon si Jin Sung sa kanyang sinabi. Pagkatapos ng kanilang naging laban sa third graders ay nagsimulang bumuti ang pananaw ng tao sa imahe ni Jin Sung. Nagising mula sa pagkatulog si Jin Sung dahil hinampas ni Giyong ang kanyang mesa, ginigising niya si Jin Sung at tinawag niya pa itong basura. Naalimpungatan naman ang ating bida dahil sa ginawa ni Giyong. Kaya napaisip ang ating bida na susuntukin siya ni Giyong. Sabi ni Giyong kay Jin Sung na nakaraang araw ay hindi niya nakuha ang handouts niya sa matematika nilang subject kaya inutusan naman siya ni Giyong na kunin ito para sa kanya. Sumang-ayon naman si Jin Sung, at dagdag pa ni Giyong na magmadali nang kunin ni Jin Sung ang mga handouts niya sa matematika kasi kailangan niya pang kopyahin ang mga sagot. Nagtaka naman ang ating bida dahil hindi siya sinaktan ni Giyong. Naisip niya na dahil yun sa laban nila laban sa third year first platoon kaya naman di na nila sinasaktan si Jin Sung. Makalipas ang ilang minuto ay naglilinis naman ang ating bida ng sahig at parang hindi alam kung saan lilingon dahil sabay-sabay silang nagsalita. Sabi ng babae na hindi siya nakapasa ng takdang aralin sa social studies nila nakaraan kaya naman ipasa ito ni Jin Sung para sa kanya. Dagdag pa ng lalaki na nakaputi na siya rin. At inutusan naman ng naka-gray si Jin Sung na ibalik niya ang textbook sa opisina mamaya. Nanghina naman ang ating bida dahil ngayon ay siya na ang inuutusan ng kanyang mga kaklase. Makalipas ang ilang oras ay patapos na ang kanilang klase ngunit may sinabi ang kanilang guro na ngayong araw ang huling pagsali sa club.
Dagdag pa niya na ang pagsali sa club ay mandatory kaya kung wala pa silang mga club ngayon ay sumali na sila dahil ngayong araw ang huling araw para makasali sa club. Nahihirapan naman sa pagpili ang ating bida sa listahan ng pagsasalihan niya sa club. Naisip niya na meron pa bang club na isasali siya. Nagsalita ang kanilang guro na kung wala silang nasalihan na club ay magpa-private meeting sila. At sinabihan niya si Jin Sung kung naiintindihan ba niya dahil ang gurong ito ay gustong epa-transfer si Jin Sung dahil siya ang pinakamahina sa lahat ng estudyante. Nang marinig ng estudyante ang sinabi ng guro ay nagsitawanan silang lahat at sabi pa ng isa habang siya ay tumatawa na walang dahilan ang kahit anong club para tanggapin ang isang F-ranker. Dagdag pa ng isa na siguro papahintulutan nila si Jin Sung na kumuha ng pagsusulit sa pagpasok para malaman nila kung gaano kahina si Jin Sung. Wala naman naging reaksyon ng ating bida kahit pa narinig niyang tinatawanan siya ng kanyang mga kaklase, maya-maya pa ay bigla siyang nagulat sa kanyang nabasa at nagtaka siya kung ano ang mga ito, dahil lahat ng mga club ay may kaugnayan sa pag-military o paggamit ng ideya. Tinanong naman ng isang estudyante sa likod ni Jin Sung ang kanyang katabi na kung anong club ang kanyang sasalihan. Tugon naman ng isang estudyante na sasali siya sa Squad Battles Club. Nang marinig yun ng babae ay nakiusap siyang sumali sila ng magkakasama sa club na yon. Lahat ng estudyante ay pinag-uusapan nila ang mga club na may maayos na rate. Habang ang ating bida naman ay mag-isang naiwan sa kanilang silid-aralan. Parang mababaliw na ang ating bida dahil ang lahat ng club ay may limitasyon sa EDEA rank. Inisa-isa niya ang mga club at nilagyan niya ng X ang mga may limitasyon sa EDEA rank. Subalit nang makita niya ang isang club na walang limitasyon sa EDEA rank ay nabuhayan naman siya ng dugo dahil dito. Naglakad na siya patungo sa club na yon, habang naglalakad siya ay iniisip niya na dahil ang club na kanyang sasalihan ay isang simpleng training club lang kaya wala masyadong sasali sa club na ito. Dagdag pa ni Jin Sung na bagaman, para itong kakaiba dahil ang isang club na ito ay gagamitin ng sikat na gymnasium ng mag-isa lang, dagdag pa ni Jin Sung na wala naman itong problema. At kahit na sinabi dito na wala namang idyang kasangkot dito. Nang makarating siya sa gymnasium kung saan ang kanyang sasalihan na club ay nagtaka ang ating bida dahil maraming tao dito, naisip niya na mali ang kanyang lugar na napuntahan. Kaya sinigurado naman ang ating bida kung dito ngayon. Maya-maya pa ay nakita siya ng mga first year na estudyante at nagtaka ang mga ito dahil nandito ang isang F-rank. Sabi naman ng isang first year na estudyante habang tinititigan si Jin Sung na bagaman mas angat si Jin Sung sa kanya ng isang baitang ay kailangan ba niyang tawaging senior si Jin Sung. Sa isip-isip naman ng ating bida na ang mga estudyanteng ito ay halos mga first year at hindi naman mandatory sa first year ang sumali sa club. Kaya nagtaka si Jin Sung na bakit ang dami nila dito. Tinititigan naman ni Jin Sung ang mga estudyante na nagsisigawan na palabas na ang presidente ng club na kanilang sasalihan. At nang matano na ng mga estudyante ang presidente ng club ay namangha sila habang si Jin Sung ay pilit nakipagsiksikan dahil hindi niya makita ang presidente ng club na kanyang sasalihan. At nang makita niya ito ay nanigas ang buo niyang katawan at iniisip niyang kailangan niyang tumakbo. Hindi pa man siya nakatakbo ay nakita na siya ni An Sung-ho at tinawag niya si Jin Sung. Habang ang mga estudyante naman ay panay ang papuri nila kay An Sung-ho. Habang si Jin Sung naman ay nauutal na tinanong si An Sung-ho na kung siya ba ang presidente ng club na ito. Sagot naman ni An Sung-ho na hindi siya umaasa na pupunta si Jin Sung dito kaya naman napabilib si An Sung-ho sa kanya. Maya-maya pa ay sinabi ni Sung-ho na ang mga aplikante ay pumasok na at maghanda. Habang si Jin Sung naman ay nagpaplanong kumaripas ng takbo. Dagdag niya pa na hindi niya gustong maabala at masangkot sa kay Senior An Sung-ho. Tinanong naman siya ni Sung-ho kung saan siya pupunta. At rason naman ng ating bida na parang mali ang napuntahan niyang lokasyon ng club. Dagdag pa niya na maglilibot-libot lang muna siya at babalik. Sinabi naman ni An Sung-ho sa kanya na wala nang ibang miyembro ang club na ito. Tinanong niya si Jin Sung na hindi pa rin ba siya sasali. At dagdag pa ni Sung-ho na kaya pumunta dito si Jin Sung sa kadahilan ng kunti lang ang tao sa club na sasali dito. Sa isip naman ni Jin Sung na tama naman ang sinabi ni Sung-ho sa kanya ngunit sinabi niya kay Sung-ho na maraming mga aplikante. Unti-unti namang tumatakas palayo si Jin Sung kay Sung-ho at sinabi ni Sung-ho sa kanya na pinapapasok niya si Jin Sung dahil ang club na ito ay hindi lahat pupuntahan nito. Sagot naman ni Jin Sung habang humahakbang palayo sa kanya na alam na ni Sung-ho, dahil hindi kasali si Jin Sung sa sinabi ni Sung-ho.
Maya-maya pa ay hinila ni Sang-ho si Jin-sung papasok sa gymnasium. At sinabi niya na magbibigay siya ng pagsusulit sa pagpasok, kaya inanyayahan niya si Jin-sung na kumuha kasama ang iba pang mga aplikante. Habang hinihila siya ni Sang-ho, sabi ni Jin-sung ay hindi siya kukuha, ngunit wala nang magawa ang ating bida at sinarado na ni Sang-ho ang pasukan ng gymnasium. Dito tinanong ni Sang-ho ang mga aplikante kung nandito na ba lahat. Dagdag pa niya na mas maraming sumali sa club ngayong taon. Pagkatapos ay nagbigay siya ng instruction sa mga aplikante bago simulan ang pagsusulit. Sinabi ni Sang-ho sa mga aplikante na kailangan lang nilang sundin ang mga exercises na kanyang gagawin hanggang matapos at para sila ay pumasa. Ang kanilang gagawin ay 30 burpees, 30 push-ups, 30 burpees ulit, ang huli ay 30 squats at iyon ay isang set lamang. Pagtapos magsalita ni Sang-ho ay kilig na kilig naman ang mga estudyante, sabi pa ng isang babae na gagawin ni Sang-ho ang pagsusulit at dagdag pa niya na ang tikas ni Sang-ho. Sabi naman ng isa na ang boses ni Sang-ho ay sobrang hot. What the fuck? Habang ang iba naman ay porsigido dahil isang set lang naman. Nagsalita naman si Sang-ho na kapag nagawa nila makasampung sets na walang pahinga ay pasado na sila. Nang marinig naman ni Jin-sung ang sinabi ni Sang-ho ay sumuko naman agad ito. Makalipas ang ilang minuto ay sinimula na ang pagsusulit na exercise. Ngunit kita naman sa mga estudyante na parang hirap na silang gayahin ang ginagawa ni An Sang-ho. Ang iba naman ay sumuko na dahil sa pagod. Napaisip naman si Jin-sung habang nakatitig kay Sang-ho dahil ang 30 burpees, 30 push-ups, 30 burpees ulit at 30 squats ay isang set lang. Dagdag pa niya na madali lang ito kay Sang-ho at wala man lang nagbago sa ekspresyon ni Sang-ho habang ginagawa ang mga ito. Sa isip-isip ni Jin-sung ay napakahalimaw ni Sang-ho. Hindi naman kinaya ng mga naunang grupo kaya silang lahat ay hindi nakapasa. Pagtapos nun ay tumingin si An Sang-ho sa Group 2 at sinabi niya na simulan na ng Group 2 agad-agad. Kita naman sa mukha nila na takot sila ngunit pinuri pa rin nila si Sang-ho. Tinulak ng babae si Jin-sung at sinabi niya na siya na ang mauna dahil hindi niya kakayanin na siya ang mauuna. Tugon naman ni Jin-sung habang tinutulak siya ng babae na hindi niya rin gusto mauna. Sumali na rin ang lalaki at itinulak nila si Jin-sung. Wala nang nagawa si Jin-sung dahil nasa harapan na siya ni Sang-ho. Tinanong niya si Sang-ho na parang hindi pa pagod si Sang-ho at dagdag pa niya na sigurado ba si Sang-ho na siya ay totoong tao. Ang isang taong diferensya nilang dalawa ay parang kasinungalingan lang ayon pa sa ating bida. Tugon naman ni Sang-ho na hindi ganyan ang dapat na sinasabi ni Jin-sung at hindi pa man nagsasalita si Jin-sung ay sinimulan niya na agad ang pagsusulit na exercise. Sagot pa ni Jin-sung na hindi niya gagawin. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay tumulo sa sahig ang kanyang pawis at naghahanda na siya para sa pagsusulit. Sa isip-isip niya na hindi niya kaya ito, subalit sinanay niya ang kanyang stamina para lang matiis niya ang pambubuli sa kanya. Kaya naisip niya na maganda ang bagay na ito ngunit hindi ito ang ginagawa ng normal na tao. Makalipas ang ilang minuto ay makikita nating pagod na silang tatlo, subalit pinuri pa rin sila ni Sang-ho at tinanong sila ni Sang-ho na kung bibilisan pa niya, lumuwa naman ang kanilang mata at tumaas ang kanilang buhok dahil sa narinig nilang iyon. Tumugon naman si Jin-sung na hindi na dapat gawin pa ni Sang-ho yan. Maya-maya makalipas ang ilang minuto ay kumakain ang isang estudyante at nag-uusap ang mga kasama ni Jin-sung sa grupo. Namangha naman ang babae kay Jin-sung dahil hindi pa rin siya sumusuko. Tugon naman ng isa na kahanga-hanga ang ginagawa ni Jin-sung. Ang dalawang ito ay hindi nakapasa kaya nanunood na lang sila ngayon. Pinapanood nila na nakikipagsabayan ng patibayan ng stamina si Jin-sung sa kay An Sang-ho. Habang nag-i-exercise si Jin-sung sabi niya na nag-workout na siya kanina sa kanilang bahay. Pinatahimik naman siya ni Sang-ho at pina-focus. Habang ang nanonood naman ay tinanong niya ang babae kung ilang sets na ang nagawa ni Jin-sung at Sang-ho, sagot naman ng babae na yan na ang pang-7 nila. Napabilib naman ang babae kay An Sang-ho dahil sa ginagawa nila, at bilib rin ang isa kay Jin-sung dahil nakikipagsabayan siya kay An Sang-ho. Pinuri naman ni Sang-ho si Jin-sung dahil hindi siya sumusuko. Ngunit sabi naman ni Jin-sung na ang kanilang ginagawa ay parang sobra-sobra naman. Sinabi naman ni Sang-ho kay Jin-sung na alam niya sa nakita niyang bilis ng reaksyon ni Jin-sung nakaraan ay hindi nagkataon lang, dagdag pa niya na makakaya ito ni Jin-sung. At maya-maya pa ay mas bumilis pa ang bawat kilos ni Sang-ho,
Natarante naman ang dalawang estudyante dahil mas bumilis pa si Sungho at tinanong ng babae kung makakasabay pa ba ang F-rank nilang senior. Hindi naman makapaniwala si Jin Sung dahil mas binilisan pa ni Sungho ang pagkilos. Sabi ng isang estudyante na hindi na makakasabay ang F-rank na kanilang senior. Ngunit nagulat at itinuro ng babae na nakakasabay ang kanilang senior na F-rank sa number 1 sa buong bansa. Nang makita ng mga estudyanteng first year na nakikipagsabayan ang senior nilang F-rank na si Jin Sung ay trainer nila si Jin Sung. Pinalakas nila ang loob ni Jin Sung. Dahil narinig ni Jin Sung ang sigaw ng mga estudyante ay nagkaroon siya ng lakas ng loob at natapos niya rin sa wakas. Pinuri naman siya ni An Sungho dahil natapos ni Jin Sung ang pinapagawa sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang mga estudyanteng first year kay Jin Sung dahil nakapasa siya. Siya lang ang nag-iisang nakapasa sa kanilang lahat. Pero si Jin Sung ay parang mamamatay na. Binati naman ng mga estudyante si Jin Sung dahil nakapasa siya. Napahiga naman si Jin Sung at sinabi niya na hindi masama dahil pinalakpakan naman siya at binati ng mga estudyanteng first year. Maya-maya pa ay nilapitan siya ni An Sungho para i-welcome sa kanyang club. Nagpasalamat naman si Jin Sung at sinabi niya na magka-quit na siya agad-agad. Sagot naman ni Sungho na hindi na kailangan maghintay ni Jin Sung at bukas na bukas din ay pwede siyang pumunta dito. Tugon naman ni Jin Sung habang nanginginig at hawak-hawak ang kanyang kamay ni Sungho na hindi narinig ni Sungho ang kanyang sinabi. Sinabi naman ni Sungho na ang epekto ng exercise ay nagiging doble kapag may kasabay siya, dagdag pa niya na matagal na siyang naghihintay na may makasabay sa kanyang level. Nagtaka naman si Jin Sung dahil ang lapit na ng mukha ni Sungho sa kanya. Tinanggal niya naman ang kamay niya sa pagkakahawak ni Sungho at sinabi niya na mamamatay siya kapag pinagpatuloy pa nila ng isang set pa. Tanong niya pa kay Sungho na akala niya na kinasusuklaman ni Sungho ang katulad ni Jin Sung. Tugon naman ni Sungho na, umabot ng 1 taon bago siya nakadagdag ng isang miyembro. Sa isip-isip naman ni Jin Sung ay hindi nakikinig si Sungho sa kanya. At dagdag pa niya na gusto niya salihan ang tahimik na club. Ngunit wala na siyang magagawa dahil nakapasa na siya at miyembro na siya ngayon ng club ni Sungho. Makalipas ang 1 araw, tapos na ang kanilang klase at nandito pa si Jin Sung sa kanilang silid-aralan at sinabi niya na ayaw niyang pumunta ngayon sa club. Kaya ayaw niyang pumunta sa club ngayon dahil ang lahat ng atensyon ay nasa kanya na, habang iniisip niya na siya lang ang nag-iisang nakapasok sa club ni An Sungho ay parang mababaliw naman ang ating bida. Simula nang makapasok siya sa club ni An Sungho ay binubuli na naman ang ating bida, tinatanong siya ng iba kung paano siya nakapasok sa club na yun at may mga naiinggit pa sa kanya. Hindi na natahimik ang kanyang araw magmula nung nalaman ng mga kapwa niya estudyante na nakapasok siya sa club ni An Sungho. Naisip naman ng ating bida na babaliin niya na lang ang kanyang kamay para hindi makapunta sa club ni An Sungho. Ngunit napagtanto niya na dadalhin lang siya ni An Sungho sa nurse para ipagamot at kapag magaling na siya ay kakalad ka rin siya ni Sungho. Maya-maya pa ay nagulat ang ating bida na parang lalabas ang kanyang kaluluwa. Dito tinawag siya ng babae at tinanong kung estudyante ba si Jin Sung sa klaseng ito. Pagkakita ni Jin Sung sa babae at agad niyang naisip na mayroon pala silang kaklase na napakaganda. Tumugon naman si Jin Sung na oo at tinanong niya ang babae kung bakit. Pinakita ng babae ang insignia at sinabi na ito ang ginagamit para magpakilala. Binasa naman ni Jin Hyuk na Miss Corporal. Tinanong naman siya ng babae kung bakit hindi niya nilalabas ang kanyang insignia. Napakamot naman sa ulo si Jin Sung at hindi pa siya tapos sa pagsasalita ay nakita niya ang title at pangalan. Agad naman siyang nagsilot at nagpakilala na kabilang siya sa Squadron 2 Platoon 10 Squad na miyembro at siya si Trainee Park Jin Sung. Nagtaka naman ang babae dahil nalaman niyang trainee si Jin Sung. Sa isip-isip naman ng ating bida na nahihiya dahil pinapractice nila ito kaya ganun na lamang siya magpakilala. Nagpakilala naman ang babae na siya si Corporal Kim Seon at hinawakan ang kamay ng ating bida, sana all. Tinanong naman ni Jin Sung si Kim Seon na bakit niya tinawag si Jin Sung. Sagot naman ng babae na sabi ni Jin Sung ay party siya ng Platoon 10. At magiging party na siya ng squad ni Jin Sung simula bukas. Tinanong siya ni Jin Sung kung kaka-transfer niya lang at sabay alis niya na sinabing simula ngayon ay aalagaan niya na si Jin Sung. Nang nag-aakmang bubuksan na ni Jin Sung ang pinto kasi may aasikasuhin pa siya. Agad naman siyang henela ni Kim Seon at inihagis. Kinorner niya ang ating bida gamit ang dalawa niyang kamay.
Sinabi naman ni Jin Sung kay Seon na meron pa siyang pupuntahan ngayon. Sagot naman ni Seon na hindi siya papayag dahil kailangan niya ng gabay ngayon. Hindi pa tapos sa pagsasalita si Jin Sung ay agad niyang naalala na sa ngayon ay kasalukuyan ang naghahanap si An Sang-ho sa kanya. Kaya naman naiiyak na siya sa isip niya. Naglakas loob naman si Jin Sung at sinabi niya kay Seon na nagmamadali siya ngayon, at dagdag niya pa na maghanap na lang ng iba si Seon para gabayan siya. Sagot naman ni Seon na tinatanggihan niya na maghanap ng iba dahil comfortable siya sa ating bida, sana all. Tugon naman ni Jin Hyuk na kailan mo pa lang ako nakita. Sagot ng babae na parang tinatakot niya si Jin Sung na ngayon lang niya nakita si Jin Sung. Natakot naman ang ating bida. Kaya wala nang palusot si Jin Sung at agad naman itong sumang ayon na siya ang magga-guide kay Seon. Tinanong niya si Seon kung saan siya pupunta. Sagot niya na dalhin siya ni Jin Sung kung saan si Sergeant An Sang-ho. Nabuhayan naman ng dugo si Jin Sung nang marinig niya na hinahanap niya si An Sang-ho at sinabi niya kay Seon na dapat kanina niya pa sinabi yan. Di napansin ng ating bida na nasa likod niya na pala si An Sang-ho at tinawag niya si Jin Sung. Para mahihiwalay naman ang kaluluwa ng ating bida dahil sa gulat niya na nandito na pala si An Sang-ho. At binuksan ni Sang-ho ang pintuan. At tinanong niya kay Jin Sung na hindi naman nagpaplano si Jin Sung na mag-iskapo sa kanilang pagsasanay. At nagsulot naman ang ating bida na pinagpapawisan at sagot niya kay Sang-ho na pupunta naman siya dapat kaagad. At dito tinanong ni Seon nang walang pakundangan si An Sang-ho kung siya ba si An Sang-ho. Kaya tinanong naman siya ni Sang-ho kung siya ba ay second year at dagdag pa niya na kailangan magpakita siya ng respeto sa mga superiors. Tugon naman ni Seon na narinig niyang meron basehan sa skill rank dito. Hinawakan naman ni Seon ang kurbata ni Sang-ho sabay sabi na kung mas malakas ba si Sang-ho para maging superior niya, dagdag pa niya na sa tingin niya ay parang pareho lang sila ng level. Inayos naman ni Sang-ho ang kanyang kurbata at sinabi na kung gusto ba niyang konpirmahin para kay Seon. Nakikita ni Jin Sung ang apoy sa pagitan ng dalawa at sinabi niya na hindi niya gusto madurog sa pagitan ng dalawang ito. Tinanong naman ni Seon si Sang-ho kung meron ba siyang dinidate ngayon. Nagulat naman ang ating bida dahil biglaan ang tanong ni Seon tungkol sa bagay na yan. Sagot naman ni An Sang-ho na wala, sabi naman ng ating bida na natuklasan niya na walang nobya si An Sang-ho dahil palagi itong abala sa pag-workout. Tugon naman ni Seon na hindi niya gusto ang matigas na katulad ni An Sang-ho. Sagot naman ni Sang-ho na walang problema sa kanya dahil hindi niya rin gusto si Seon. Habang ang ating bida ay naguguluhan sa kung anong sitwasyon ang nakikita niya sa pagitan ng dalawa. Sinabi naman ni Seon na wala siyang pakialam kung nobya man o fiancé. Kung hindi gusto magambala ni Sang-ho ay kailangan niyang gumawa ng isang bagay na wala sa pormalidad. Tanong naman ni Sang-ho kung ano ang ibig sabihin ni Seon. Sagot niya na ang kanyang pamilya ay medyo maingay at masyadong konserbatibo. Dagdag pa ni Seon habang tinitingnan ng ating bida na ang sinabi niya ay para sa kapakanan ni An Sang-ho kaya hindi dapat ipagsawalang bahala ni Sang-ho ang kanyang mga sinabi. Habang si Jin Sung naman ay hindi maintindihan ang kanilang pinag-uusapan at tumalikod na lang. Nilapitan ni Seon si Jin Sung at sinabi niya na nagpapasalamat siya dahil hindi siya gusto ni An Sang-ho at tinanong niya si Jin Sung kung gusto ba niya i-date siya. Sa sobrang gulat ng ating bida ay bigla siyang namula at sinabi niya na bakit naman biglaan, sabi naman ni Seon na parang pareho lang sila ng tangkad ni Jin Sung at gusto niya ang lalaki na pareho silang pantay na level ng mata. Hindi naman makapaniwala at hindi alam kung ano ang itutugon niya sa sinabi ni Seon sa kanya. Nang makita ni Seon ang reaksyon ni Jin Sung ay nakyutan naman siya sa ating bida. Bigla naman siya nilapitan ni Seon at tinanong niya kung ano ang ideya at combat rank ni Jin Sung. Di naman makatingin ng diretso ang ating bida at sinabi niya na parehong F ang kanyang ideya at combat rank. Hindi naman naniniwala si Seon sa sinabi ni Jin Sung. Sinabi naman ni Jin Sung na totoo ang kanyang sinabi. Kaya naman nagtataka si Seon dahil sinong tao sa mundo ang magkakaroon ng parehong F ang rank sa ideya at combat rank. Tugon naman ni Jin Sung na nandito siya nakatayo sa harapan niya. Hindi pa rin naniniwala si Seon kay Jin Sung kaya sinabi niya kay Jin Sung na huwag siyang makipagbiro sa kanya. Habang si An Sang-ho naman ay nakatingin kay Seon at sinabi niya na magsasanay pa silang dalawa ni Jin Sung kaya naman inawat niya na ang dalawa. Makalipas ang ilang minuto ay nandito na sila sa gymnasium at nagsasanay silang dalawa. Makikita natin na parang wala lang kay Sang-ho habang ang ating bida ay nanginginig na dahil sa hirap ng pinapagawa sa kanya.
At nandito rin si Seon, pinapanood sila. Pagkababa ni Jin Sung mula sa taas ay sinabihan siya ni Seon na akala niya nung una ay nagdadahilan lang si Jin Sung para makatakas sa kanya, ngunit nang makita niya na totoo ang sinasabi ni Jin Sung na magsasanay silang dalawa ay naliwanagan siya. Pilit naman na hinahabol ni Jin Sung ang kanyang hininga at sa isip-isip niya na bakit ba sinundan sila ni Seon. Nag-aalala naman si Seon kay Jin Sung dahil nakita niyang hirap na hirap ang ating bida at tinanong niya kung okay lang ba siya. Nagmamakaawa naman si Jin Sung kay Seon, sabi niya dahil nandito rin lang si Seon ay nagmamakaawa siyang iligtas siya. Tugon naman ni Seon sa kanya na kailan pa nakita ni Jin Sung si Seon para hilingin sa kanya na iligtas siya. Napaiyak si Jin Sung sa sagot ni Seon dahil yun din mismo ang sinabi niya kanina kay Seon. At sabi niya sa isip niya na noong nagpapatulong si Seon kay Jin Sung para magpagabay sa kanya. Kaya naman yumuko ang ating bida at sinabi niya na sobra na si Seon. Tinanong naman ni Seon si Sung-ho kung bakit niya pinagsasanay ng ganito si Jin Sung dahil isa lang naman siyang trainee. Habang si Jin Sung naman ay humahagulgol. Tugon naman ni An Sung-ho kay Seon na sa kabila ng kanilang diferensya sa ranggo, kapag meron siyang partner sa pagsasanay ay higit pa sa sapat. Nilapitan ni Seon si Sung-ho at sinabi niya na hindi niya alam kung bakit sumusobra ang kanyang pagsasanay kay Jin Sung, at tinanong niya na kung ano ba ang potensyal na nakikita ni Sung-ho kay Jin Sung. Nagtaka naman si Sung-ho sa tanong ni Seon at wala naman siyang tugon. Dagdag pa ni Seon na sabihin na ni Sung-ho kung ano ang tinatago na sekreto ni Jin Sung na taglay, at tanong pa niya na nakita ni Sung-ho kung ano ang kakayahan ni Jin Sung. Sagot naman ni Sung-ho sa kanya na hindi niya alam kung anong pinagsasabi ni Seon. Dagdag pa ni Sung-ho na sa totoo lang na si Seon talaga ang may inaasahan kay Park Jin Sung. Dahil hindi sinabi ni Sung-ho sa kanya ang rason. Nagdesisyon na lang si Seon na tanungin mismo ang ating bida. Kaya dali-dali siyang pumunta kay Jin Sung at kinonfirma niya kung narinig ba sila ni Jin Sung. Sagot naman ng ating bida na sa tingin niya nagkakamali si Seon ng hinala, dagdag pa niya na siya ang rank F na estudyante na may alindog ng pagiging walang kwenta, di naman nila inaasahan ang sagot ng ating bida. At napabuntong hininga naman si Sung-ho dahil doon, kaya naman hinila niya si Jin Sung at nagulat naman si Jin Sung dahil sa ginawa ni Sung-ho. Habang hinihila siya ni Sung-ho, sabi ni Sung-ho na tapos na si Jin Sung sa pagpapanggap bilang isang mangmang at mag-uumpisa na sila sa susunod nilang pagsasanay. Humingi naman ng tulong ang ating bida kay Seon. Paulit-ulit niya itong tinawag na, Seon tulong, Seon. Seon, Miss Kim Seon. Kinaumagahan ay nandito na sila sa kanilang silid-aralan at sinabi ng kanilang guro sa kanyang mga estudyante na meron silang bagong lipat na estudyante ngayon. Kaya pinapasok niya na ito. Pumasok naman agad si Seon at tumayo sa gitna. Wala naman sa mood ang mga estudyante, sabi ng pulang buhok na maling timing ang pasok ng kakalipat na estudyante. Nagandahan naman ang isang lalaki sa bagong lipat na estudyante kahit na may pagkatig-asin itong tignan. Tinanong naman ni Seon ang guro kung saan ang kanyang upuan. Tinuro niya ang bakanteng upuan sa Squad 1 at sinabi niya kay Seon na magpakilala muna siya. Sa puntong nakita ni Seon ang ating bida ay pinuntahan niya ito agad at sinabi niya na gusto niya ang Squad 3. Habang ang kanilang guro ay pinapatigil si Seon dahil hindi pa siya nagpapakilala. Habang naglalakad siya papunta sa ating bida ay sinabi niya sa guro na ilagay siya sa Squad 3. Sagot naman ng guro na walang bakante ang Squad 3 sa ngayon. Nagtaka naman ang katabi ni Jin Sung dahil itinuro siya ni Seon dahil gusto niya umupo sa tabi ni Jin Sung at pinapaalis niya ang katabi ni Jin Sung. Tugon naman ng lalaki sa kanya na kahit pasabihin niya na umalis siya dito, ito ay upuan pa rin niya. Hinampas ni Seon ang mesa sabay sabi na hindi pa rin ba siya aalis. Dahil sa ginawang yun ni Seon ay natakot naman ang lalaki at ibinigay ang kanyang upuan kay Seon. Nagpasalamat naman si Seon dahil dun. At nang papaupo na si Seon ay nagsalita si Giyong at tinawag niya ang bagong lipat na estudyante, at sinabi niya na kung sino ba siya na para mag-asta ng ganito. Dagdag pa niya na siya ang in charge sa Squad 3 at sinabi niya kay Seon na magpakilala siya. Tumugon naman si Seon na kung mas mataas ba ang military rank ni Giyong kaysa sa kanya. Dagdag pa niya na narinig niya na ang pinakamataas na military rank para sa second year ay corporal, at pakilala niya na siya ay corporal din. Dahil sa sagot na yun ni Seon ay nagalit naman si Giyong at sinabi niya na siya ang leader ng Squad 3.
Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Giyong ay sumigaw naman si Seon sa kanilang guro na dito siya uupo sa tabi ni Jinsung. Napabuntong hininga naman ang guro at sinabi niya sa kanyang isip na may kakaibang bata na naman dito. At dagdag pa niya na payag siya dahil nandyan na rin naman umupo si Seon. Napatakip naman ang mukha si Jinsung, nang mapansin yun ni Seon agad niyang tiningnan ng mabangis ang ating bida at tinanong niya kung hindi ba niya gusto si Seon. At bakit parang walang pakialam si Jinsung sa kanya? Agad niyang inakbayan si Jinsung at sabi niya na akala niya nagkamabutihan sila ni Jinsung kahapon, dagdag pa niya na ano ba ang kailangan niyang gawin tungkol dito, at kung ganon ay hindi sila magkasundo ni Jinsung. Tugon naman ni Jinsung habang tumutulo ang kanyang pawis at nauutal na hindi siya papayag na hindi sila magkasundo ni Seon. Tumawa naman siya habang tumutulo ang kanyang pawis sa kaba. Sabi ng ating bida na hindi naman sa ganon na hindi niya gusto si Seon. Tinawag naman ng guro si Seon, sumagot naman si Seon kung ano yun, minungkahi ng guro na kahit man lang ipakilala ni Seon ang kanyang sarili sa kanyang kaklase. Sagot naman ni Seon na bagaman nakaupo na siya. Kaya nagpasya siyang dito na lang magpakilala sa kanyang pwesto. Sinigawan naman siya ni Giyong at sinabi niya dapat magpakilala siya sa harapan bilang isang paggalang. Tugon naman ni Seon na hindi niya gusto at maririnig naman nila siya mula sa kinatatayuan niya. Nag-umpisa na magpakilala si Seon, sabi niya na ikinagagalak niyang makilala silang lahat. Siya si Kim Seon, nakakalipat lang na estudyante at magiging party na siya ng Class 10 simula ngayong araw. Pinag-usapan naman siya ng dalawang ito, sabi pa ng Brown ang buhok na bakit ganyan siya, nag-aasta siyang siga. Dagdag naman ng may pulang buhok na sa tingin niya maganda ang dati niyang eskwelahan. At balik sa pagpapakilala ni Seon na siya ay isang corporal at ang kanyang ideya ay White Jade Goblin. Habang ang isa naman ay sabi niya na hindi niya gusto si Seon dahil mainitin ang kanyang ulo, di na niya pinagpatuloy ang kanyang sinasabi dahil narinig nila ang ideya ni Seon na isang White Jade Goblin. Tinulungan si Seon ng kanyang pamilya para ilipat siya sa eskwelahan na ito. Umaasa naman si Seon sana magkakasundo silang lahat at dagdag pa niya na mula ngayon ay nasa pangangalaga na nila si Seon. Natulala naman at napanganga ang lahat kasama na ang guro dahil hindi nila inaasahan na ang ideya ni Seon ay White Jade Goblin. Pinatahimik naman sila ng kanilang guro habang si Jinsung ay nakatitig lang kay Seon. Bilib naman si Jinsung dahil may kaklase silang isang White Jade Goblin. Ang White Jade Goblin ay kaysa isang ideya na pwedeng mamana. Ang karaniwan na ideya ay hindi napapasa. Simula pa noon, walang nagkakaroon ng kaparehong ideya. Dahil kung anong nakaukit sa kaluluwa ay hindi maaaring maging pareho. Subalit merong mga taong umaasa na pwede nilang mapasa ang kanilang ideya nang sa gayon ay mas lumakas pa. Upang gawin itong mas sopistikado, mas patalasin, at maging isang pinaka-delikado. At meron isang pamilya ang nagtagumpay na gawin iyon. Ito ay ang pamilyang Kim ng Gimhae na nagmula kay King Suro. Ang mga Kim ay ang pinapabayaan ng kanilang sariling pamilya. At nag-focus sa walang hanggang edukasyon, ideas, at laban sa kabila ng ilang henerasyon. Para maprotektahan ang kanilang bloodline, ay nagkaroon sila ng tinatawag na intermarriage, di naglaon ay nagtagumpay silang ma-obtain ang isang irregular na ideya. Ang White Jade Goblin. Subalit ang White Jade Goblin ay nagpapakita lang sa mga batang babae kada henerasyon. Ang kanilang populasyon ay bumaba ng husto at parang mauubos na ng tuluyan. At ang bata na isinilang sa huling henerasyon, ay isang sword-wielding goblin. Ang batang ito ay nagtataglay ng pisikal na abilidad at may natatagong abilidad na nalampasan na ang lakas ng mga lalaki. Ang huling goblin na may kakayahan sa pinakamataas na antas ng swordsmanship ay walang iba kundi si Kim Seon. Ipinanganak siyang elite mula pagkabata. Kinikilala siya ng pamilya at ng kalangitan. Isa siyang prodigy. Balik sa eksena. Tinanong ni Seon ang guro kung pwede na ba siyang umupo. Hindi pa nakarecover ang guro sa kanyang narinig, sinabi niya kay Seon na pwede na siyang umupo. Inanunsyo ng kanilang guro na simula ngayong araw, si Corporal Kim Seon ay magiging Vice Squad Leader na ng Squad 3. Nagulat naman si Giyong sa sinabi ng guro at sinabi niya na paanong naging Vice Leader ang bagong lipat na estudyante. Pinatahimik naman siya ng kanyang guro. At wala nang magawa si Giyong dahil dito. Kinausap naman ni Jinsung si Seon na sikat pala si Seon. Tugon naman ni Seon sa kanya na dahil siya ay nakakamangha.
Kumikinang naman ang mata ni Seon sabay sabi kay Jinsung na si Jinsung ay kakaiba rin dahil ang titulong F-rank na trainee ay hindi karaniwan. Parang mawawala naman ng malay ang ating bida dahil sa kanyang narinig, akala niya pupurihin siya ni Seon. Sabi niya kay Seon na tumigil na si Seon dahil kakampi niya si Jinsung. Tugon naman ni Seon na ayaw niyang tumigil. Habang si Giyong naman ay galit na galit at parang paputok na ang kanyang ugat sa mukha dahil nagagalit siya sa kaka-transfer lang na estudyante at naging vice leader na siya agad. Pagkatapos ng klase sa cafeteria ng kanilang eskwelahan, nag-uusap ang dalawang kasapi ng Squad 3 na nagpaplano silang palitan ang kanilang squad leader. Si Kim Seon daw ay higit na mas magaling kaysa kay Giyong. Pinagkumpara nila si Kim Seon at Giyong, na mas maganda ang ideya rank at ang overall combat ability ni Seon kaysa kay Giyong. At si Giyong naman ay kung ano-anong mga pinag-uutos niya sa kanila noong nakaraang labanan nila laban sa 3rd year 1st platoon, dahil ang gusto lang ni Giyong ay ang mapaganda ang kanyang sariling imahe. Sabi ng isang estudyante na si Seon daw ay mayabang nung una ngunit siya ay napakatalino at magaling magbigay ng utos. Dagdag pa niya na ang lakas pa ng karisma ni Seon habang nakikipaglaban siya. Kaya naman ang babae ay nahulog na kay Seon. Habang si Giyong naman ay rinig na rinig niya ang pinag-uusapan nila at nagmamakmak lang siya mag-isa. Sabi ng babae habang umo-order sila na mas maganda sana na kung si Seon na lang ang kanilang squad leader. Tugon naman ng lalaki na hindi rin magtatagal ay magiging squad leader din naman si Seon. Pagkarinig ni Giyong ay agad niyang binantong ang kanyang galit sa hawak-hawak niyang baso. At nag-aalab sa apoy ang galit ni Giyong kay Seon. Habang sina Jinsung naman at Seon ay magkasama sa silid-aralan at tanghalian na. Tinawag ni Seon si Jinsung na partner. At inaya si Jinsung na sabay na sila magtanghalian, hindi naman pumayag si Jinsung dahil maglilinis pa siya. Kaya pinilit siya ni Seon dahil wala siyang kasabay kumain. Sinabihan naman siya ni Jinsung na sinungaling dahil si Seon ang pinakasikat ngayon sa buong eskwelahan nila. Sabi naman ni Seon na hindi niya gusto ang mga yon dahil nagnanakaw lang sila ng tingin kay Seon at hindi naman nila kayang kausapin si Seon. Tiningnan ni Seon si Jinsung at tumanggi pa rin siya dahil madami ang kanyang gagawin. Sinabi niya isa-isa ang ganyang mga gagawin na maglilinis siya ng blackboard, magpapagpag ng pambura sa pisara, magwawalis pa siya sa silid-aralan at magmamap pa siya, at kukunin niya ang mga aids ng kanilang susunod na klase. Habang pinakikinggan yun ni Seon ay nagtataka siya dahil parang ang dami naman ng gawain para sa iisang tao lang. Dagdag pa niya na kahit pupusta pa siya na ang kanilang squad leader ay hindi niya kaya ang ganoong kadami na gawain. Sumang-ayon naman si Jinsung sa sinabi ni Seon. At dito na-activate na naman ang killer look ni Kim Seon. At tinanong niya si Jinsung na kung siya rin ba ang gumagawa ng gawain ng ibang squad. Dagdag pa niya na hindi lang sa kanilang squad kundi pati rin pala sa buong kaklase niya. Tumugon naman si Jinsung na ginawa niya na lang kasi ginagawa niya naman ang ibang bagay. Dagdag pa niya na mas komplikado kung maraming tao ang gagawa at nakiusap siya kay Seon na sana maintindihan niya. Dahil sa sinabi ni Jinsung ay galit na galit siya sabay hila kay Jinsung. Nagdesisyon si Seon na puntahan nila ang mga walang hiya na nagbibigay ng gawain kay Jinsung na dapat sila na lang ang gumagawa. Nagpupumiglas naman si Jinsung at sinabi niya na okay lang siya subalit wala pa rin siyang magawa at kinaladkad siya ni Seon para puntahan ang mga walang hiyang mga kaklase niya. Nang makarating na sila sa cafeteria at pinuntahan niya ang may pulang buhok at kinonfirma kung siya ba ang Squad 4 na naatasan sa paglilinis ng kanilang silid-aralan. At tinanong niya na bakit ang kanilang miyembro na si Jinsung ang gumawa ng mga ito. Tumawa naman siya sabay sabi na dahil isa siyang F-rank. Tinak pa naman ni Seon ang bibig ng may pulang buhok sabay sabing hindi niya gusto makarinig ng mga palusot niya. Sabi niya sa may pulang buhok na simula ngayon ay kung anong inatas sa kanila ay sila na mismo ang gagawa. Dagdag pa ni Seon na nakakahiya siya dahil kinakaya kaya lang nila ang mas mahina sa kanila. Dagdag pa ni Seon na hindi niya gusto maging kahiyahiya dahil kinakawawa niya ang lalaking ito. Dagdag pa ni Seon na kung mahuhuli siya ulit na ginagawa ito ay alam na niya ang mangyayari. Namutla naman ang lalaki dahil sa pagbabanta ni Seon sa kanya at sabay sabing naintindihan niya. Pinapahingi ng tawad ang lalaki ni Seon kay Jinsung dahil sa ginawa niya. Humingi naman ng tawad ang kaklase nila. Humingi naman ng pasensya si Seon dahil sa pag-istorbo sa kanila sa pagkain. Lumakad na sila at inaya ni Seon si Jinsung pumunta sa susunod nilang pupuntahan.
Tinanong naman siya ni Jin Sung kung saan sila pupunta at sabi niya na hindi pa ba sila tapos sa kanilang ginagawa. Tumugon naman si Seon sa kanya na pupuntahan nila ang kanilang homeroom teacher. Nagulat naman si Jin Sung dahil sa sinabi ni Seon. Pagkarating nila sa kanilang homeroom teacher ay masayang-masaya naman na nagmamaang-maangan ang kanilang guro na hindi niya alam na may ganyan palang nangyayari kay Jin Sung. Dagdag pa niya na simula ngayon ay si Seon na ang mag-aatas sa mga gawain sa kanilang silid-aralan. Masayang-masaya naman si Seon dahil sa desisyon ng kanilang guro habang si Jin Sung naman ay parang hiyang-hiya dahil sa ginawa ni Seon. Matapos yun ay nag-umpisa na si Seon na mag-atas ng gawain sa kanilang squad. Simula ngayong araw ay silang dalawa na ang in charge sa paglilinis ng blackboard at magmamap ng sahig. Hindi naman makapaniwala ang dalawang ito at kinonfirma pa ng nakaputi na kung siya ba ay maglilinis. Di pa man nagsasalita ang isa ay sinakol na sila ni Seon gamit ang mop at sinabi sa kanilang dalawa na kung tumututol sila sa kanya na siyang in charge naman sa paglilinis. Wala namang reklamo ang dalawa at sumang-ayon naman sila kay Seon. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Giyong at tinawag si Seon na vice squad leader. At dito inalok niya si Giyong na kung gusto niya rin maglinis. Tugon naman ni Giyong sa kanya na kahit man lang tawagin niya si Giyong na squad leader. At tinanong niya si Giyong kung ano ang kanyang kailangan. Nagulat naman si Giyong dahil wala naman siyang inaasahan kay Seon at gusto niya lang kausapin ang kanyang kasama. Nagtaka naman si Seon sa sinabi ni Giyong. At dito sinabi niya na tama naman si Giyong ngunit dahil nakakainis si Giyong ay naisip niya na papalitan niya si Giyong bilang isang squad leader sa Baikindat. Natulala naman si Giyong na galit kay Seon at sinabi niya na kung ano ba ang sinasabi ni Seon. Tugon naman ni Seon na kung wala nang sasabihin si Giyong sa kanya ay papasok na siya sa silid-aralan at paasar niya pang tawag kay Giyong na okay lang po ba Sir Squad Leader. Tugon naman ni Giyong sa kanya na pagkatapos ng klase ay magkita sila sa rooftop dahil may tatalakayin lang sila tungkol sa squad nila. Habang nasa loob ng silid-aralan si Jin Sung ay narinig niya ang sinabi ni Giyong kay Seon. Agad naman na sumang-ayon si Seon kay Giyong. Habang ang ating bida ay nakikichismis. Pagtapos ng klase ay pumunta agad si Seon sa rooftop ng kanilang eskwelahan. Pasekreto naman siyang sinundan ng ating bida at sa isip-isip niya na gaya nga ng inaasahan niya ay pupunta talaga si Seon sa rooftop. Nang makalabas na sa pinto si Seon ay sa isip-isip naman ni Jin Sung ay parang may kakaiba siyang nararamdaman dito. Habang paakyat siya ay nagtaka siya dahil abala ngayong araw ang kanilang squad leader na si Giyong. Nakikinig si Jin Sung mula sa pintuan, narinig niya na nagsalita si Seon na kung ano ba ang gustong talakayin ni Giyong kay Seon. Sagot naman ni Giyong na nagpapanggap pa si Seon na hindi niya alam. May mga kasama si Giyong na mga estudyante at sinabi niya kay Seon na ngayon alam na ni Seon kung ano ang ibig sabihin ni Giyong. Paasar naman na tugon ni Seon na ang kanilang squad leader ay talagang hindi kapani-paniwala at sa tingin ni Seon na mukhang sikat rin si Giyong sa kanilang eskwelahan. Dito na nagsilabasan ang mga lalaking ito. Patawa naman na sinabi ni Giyong na si Seon ay kanya paring miyembro at walang intensyon si Giyong na dadapo ang kamay ni Giyong sa kanya pagtapos ng talakayan na ito. Inasar naman na patanong ni Seon kay Giyong na hindi ba matutuloy ang kanilang talakayan kung wala siyang mga kasama. Dagdag pa niya na ganito ba kawalang hiya palagi ang kanilang squad leader. Pagkarinig ni Giyong ng sinabi ni Seon ay ngumiti lang ito at pinalibutan nila si Seon habang ang ating bida ay nakikichismis sa likod ng pintuan. At dito nagdesisyon si Giyong na tuturuan nila ng leksyon ang kanilang vice leader. Panunuyang tugon naman ni Seon na siya ay tuturuan ng leksyon ni Giyong. Tinuro niya pa si Giyong at lalo pa itong inasar. At dito galit na si Giyong dahil sa pang-aasar pa lalo ni Seon sa kanya. Sabi niya na kailangan nilang turuan ng nararapat na leksyon si Seon at sisiguraduhin niyang pagsisisihan ni Seon ito. Parang nababagot naman si Seon na sinabing ano ba ang problema ni Giyong. Sinabi ni Giyong kay Seon na ang section leader ay kailangan sumunod sa inuutos ng sergeant. Ngumiti naman si Seon at sinabi na mas malakas at mas matalino ba si Giyong kaysa sa kanya. Dagdag pa niya na sa eskwelahang ito ay ang skill ang basehan para sa military rank at alinman maging sa lakas o sa paggawa ng mas magandang desisyon kaysa sa kanya. Paasar pa na tinanong ni Seon si Giyong na para matalo niya si Seon at least man lang mas magaling si Giyong sa kanya kahit isa lang sa dalawa. Kaya naman galit na si Giyong sa puntong ito.
Agad niyang inutusan ng mga kasamahan niya na ilabas ang kanilang mga ideya at linabas naman ng mga ito. Sinuri ni Seon ang kanilang mga ideya, karamihan sa kanila ay mga melee lang o pang-malapitan na pag-atake lang. Sinabihan naman siya ni Giyong na sa isang kagaya ni Seon na may special na ideya ay nakakaawa silang tignan. Tugon naman ni Seon sa kanya na hindi naman at si Giyong ang talagang nakakaramdam nito. At dito sinabi ni Giyong na tama na ang kalokohan. Dagdag pa niya na ang gumawa ng kaguluhan sa campus gamit ang ideya ay paparusahan lalo na ang may mataas na ranggo ng ideya katulad ni Seon. Dahil kung magkaguluman ay si Seon lang mag-isa ang paparusahan dahil sa kanyang ideya na mataas ang ranggo. Sa isip-isip naman ni Giyong habang nakatitig sa kanyang kasamahan na ang mga mahihinang ito ay pwede nilang gamitin ang kanilang ideya hanggat gusto nila nang hindi sila nahahalata. Kaya inipon niya ang 15 na batang ito dahil doon. Dagdag pa niya sa isip niya na kailangan ni Seon ng espada para magamit ang kanyang totoong kapangyarihan. Ngunit hindi niya dala ito ngayon. At dito kinumpara nila na bilang isang OP character si Seon na hindi niya magagamit ang kanyang ideya ng maayos, at ang mga basurang mga ito na kayang gamitin ng maayos ang kanilang ideya ay mananalo ang mga basurang ito sa isip pa ni Giyong. Sinabi naman ni Giyong na hindi kakayanin ni Seon ang ganito karaming kalaban. At dagdag pa niya na sisiguraduhin niya na pagsisihan ni Seon ang kanyang pagsagot-sagot kay Giyong. At tinanawag niya pang goblin si Seon. Hindi naman natakot si Seon sa mga sinabi ni Giyong kaya naman tinanong sila ni Seon tungkol sa sikat na si An Sung-ho. Dagdag niya pa ng patanong na kung wala ba silang napapansin kapag titingnan nila si An Sung-ho. Bigla naman nagsalita si Giyong na kung anong kalokohan ang pinagsasabi ni Seon. Lumapit ng kaunti si Seon sa kanila at dahil alam na nila ang ideya rank ni Seon ay may tanong siya kay Giyong na kung ano ang combat rank ability ni Seon. Nanginig naman sa takot ang mga kasamahan ni Giyong dahil sa tanong na yon. Nakita naman ni Giyong na natakot ang kanyang kasamahan at sinabihan niya ang mga ito na huwag matakot dahil ang Blade Master na yan ay wala namang espadang dala. Dagdag pa niya na 15 silang lahat at huwag magpaloko kay Seon. Napabuntong hininga naman si Seon at sinabi niya kay Giyong na sana pinag-aralan niya ito noong squad battle. Tinubuan na naman ng ugat ang kamay ni Giyong dahil sa inis. Tinanong siya ni Seon kung nakalimutan niya na ba ang mga natutunan ni Giyong sa klase. At lumabas ang sungay na umiilaw ni Seon. At sinabi niya na ang isang A-rank ay kayang ang 100 na kalaban na mas mababa sa A-rank. Pinalabas ni Seon ang kanyang ideya na tinatawag na White Jade Goblin. Ang ideya rank niya ay A, B+ naman ang kanyang overall combat ability. Ang may taglay ng ideya na ito ay kayang palabasin ang White Jade Goblin. At meron itong Goblin talent na magaling sa paggamit ng espada. Sinabi ni Seon kay Giyong na ang mga A-rank ay kinoconsider na malakas ang kanilang taglay na kapangyarihan at dagdag pa niya na kailangan alam ni Giyong kung paano makikipaglaban ng isa laban sa lahat sa una pa lang para maka-A-rank. Dahil sa sinabi ni Seon ay nanginginig naman ang mga kasamahan ni Giyong. Dagdag pa ni Seon na kalahati pa lang ito ng kanyang totoong kapangyarihan. Dahil dun ay di na mapigilan ang pagninig ng kasama ni Giyong. Binagsak naman ni Giyong ang kanyang paa at sinabi sa kanyang kasamahan na wala naman siyang dalang sandata para sa kanyang ideya. At maya-maya pa ay inutusan sila ni Giyong na sugurin si Seon. Sumunod naman sila agad ngunit nanginginig sila at kita naman sa mukha nila ang takot. Inatake ng lalaki na may ideya na baseball bat si Seon ngunit hindi man lang gumagalaw si Seon sa kanyang kinatatayuan. At nang papalapit na sa kanya ang atake ng kalaban ay sinabi ni Seon sa kanya na gusto ni Seon ang kanyang kuryosidad, dagdag pa niya na hindi ba naging tapat siya sa paglapit niya kay Seon. Di man lang nakalapit ang sandata ng kalaban kay Seon at nagulat ang lalaki na hinawakan ni Seon ang kanyang sandata at itinapon ito patungo sa kanyang mga kasamahan. At para silang mga lubid na pinagbuhol na tatlo, pinagtinginan naman ng kanilang kasama ang tatlo. Agad naman silang inatake ni Seon at napatumba nito ng walang kahirap-hirap. Sabi ng isa na malakas si Seon kahit wala siyang sandata at hindi nila kakayanin ang isang merong A-rank na ideya. Nilapitan naman ni Seon ang nagsasalita at sinabihan niya na kaya siya hindi magiging A-rank dahil ang dali niyang sumuko agad. Sagot naman ng lalaki sa kay Seon na ano bang alam ni Seon sa kanya dahil si Seon ay ipinanganak na elite. Dagdag pa niya na ginagawa niya ang lahat para lumakas ngunit wala pa rin, at tinanong niya si Seon kung alam ba ng A-rank ang pakiramdam niya. Naawa naman si Seon sa lalaki.
Dagdag pa ng lalaki na nararamdaman ba ng isang henyo na may malakas na ideya ang kalungkutan ng isang walang talentong tao. Tugon naman ni Seon na kaya naiisip ng lalaki ng ganyan dahil wala siyang choice, ngunit ang combat ability ni Seon nung nagsisimula siya ay nagulat naman ang lalaki sa kanyang narinig. Itinuro naman siya ni Giyong at hindi naman siya makapaniwala na D-rank si Seon. Dahil wala ni isang tao na hindi alam ang tungkol sa pamilya ni Seon. Dagdag pa ni Giyong na dapat ang sasabihin ni Seon ay ang kapani-paniwala, at sino ang maniniwala sa kay Seon na siya ay walang talento. Sumang-ayon naman si Seon sa sinabi ni Giyong at sabi niya na isa siyang A-rank ngunit ang kanyang combat ability ay sinabi niya sa sarili niya na wala siyang talento. Dagdag pa ni Seon na hindi niya gusto gumamit ng espada ngunit pinipilit siya ng kanyang ideya. At wala nang magagawa si Seon kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Hindi naman naniniwala ang mga ito kay Seon. Sinabi ni Seon na hindi biro ang kanyang pinagdaanan ngunit hindi na ito mahalaga. Tiningnan niya ang kanyang palad at sinabi niya na hanggang ngayon ay may pinapatunayan pa siya sa puntong ito. Dahil hindi sila naniniwala kay Seon ay sumugod sila kay Seon at pagtapos nun ay nakahandusay lang sila sa sahig at sabi ni Seon na kahit wala siyang espada ay hindi pa rin nila kakayanin si Seon. At dito mag-isa na lang si Giyong dahil tulog na ang kanyang mga kasama. Kaya siya itinira ni Seon dahil merong dahilan. Nagalit naman si Giyong sa kanyang mga kasama at sabi niya na ang maraming basura ay basura pa rin. Sabi naman ni Seon na kapag si Giyong na ang kanyang pinunterya ay katapusan na ni Giyong. Tiwalang-tiwala naman si Giyong sa kanyang sarili at pinalapit niya si Seon sa kanya at tinawag niya pa itong goblin. Nagtaka naman si Seon dahil tiwalang-tiwala si Giyong sa kanyang sarili. Naisip niya na baka may tinatagong alas si Giyong at nang walang ano-ano'y sumugod siya kay Giyong sabay sabi na patigasin ni Giyong ang kanyang tiyan. Nang papalapit na ang kamao ni Seon sa tiyan ni Giyong ay agad naman siyang umiti at sa isip-isip ni Giyong na nahulog sa patibong niya si Seon. Dahil alam ni Giyong na iniiwasan na tamaan ni Seon ang mukha dahil mapaparusahan si Seon dahil dun. Kaya naman ang plano ni Giyong ay saluhin ang atake ni Seon gamit ang kanyang mukha. Nagulat naman si Seon dahil hindi niya akalain na sasalagin ni Giyong ang kanyang kamao gamit ang kanyang mukha. At ang plano naman ni Giyong na kapag natamaan siya sa mukha ni Seon ay pwede niyang palabasin na binugbog siya ni Seon. At pwede pang humantong si Seon sa pagkasuspende o mas malala pa na pwede siyang mapatalsik. Hindi alintana ni Giyong ang sakit ng sapak ni Seon sa kanya kumpara sa mapaparusahan si Seon o kaya mapatalsik. Ngunit nang papalapit na ang kamao ni Seon sa mukha ni Giyong ay may kamay na biglang pumihil dito. Ang pumihil sa kamay ni Seon ay walang iba kundi ang ating bida, at sinabi niya na delikado ang atake ni Seon. Natulala naman si Giyong dahil naudlot ang kanyang plano. Tinawag niyang basura si Jin Sung at tugon naman ni Jin Sung na muntik na mabasag ang magandang ilong ni Giyong at tinawag niya itong Sargon. May parang basag na bagay ang nasa kamay ni Jin Sung at binitawan niya ito. Habang si Giyong naman ay tinanong niya kung bakit nandito si Giyong. Pagkahakbang ni Jin Sung ay naapakan niya ang kamay ni Giyong at sinabi ni Jin Sung na pasensya na dahil hindi niya nakita. Tinanong naman siya ni Jin Sung kung okay lang ba siya. Tinanong naman ni Giyong si Seon kung dinala ba niya ang basurang si Jin Sung. Itinuro ni Seon si Jin Sung at sinabi niya na bakit niya naman dadalhin si Jin Sung, dagdag pa niya na sinundan ni Jin Sung si Seon. Nagmamaang-maangan naman si Jin Sung at dito umiyak siya at sinabi niya na bakit ganito kalungkot ang kanyang buhay na walang gustong tanggapin siya kahit saan siya magpunta. Habang si Seon naman ay iniisip niya kung paano napigilan ni Jin Sung ang kanyang atake, mula sa likod ng pinto ng rooftop patungo sa kinatatayuan niya. Nagtaka siya kung bakit nagawa iyon ni Jin Sung sa loob lang ng maikling oras. Binuksan niya ang pinto at pumagitan sa kanila ni Giyong bago pa man tumama ang kanyang kamao. Hindi lang yan, napigilan pa niya ang full swing na atake ni Seon. Hindi pa rin makapaniwala si Seon na ang overall combat ability ni Jin Sung ay F dahil nagawa niya ang bagay na yun. Sinabi naman ni Jin Sung na palubog na ang araw, habang tinititigan siya ni Seon at iniisip ni Seon na kung ano ba talaga si Jin Sung. Napansin ni Seon na kung may anong bagay sa kanyang kamay at pagkatingin niya, ito ay mga piraso ng plastik. Sinabi naman ni Jin Sung kay Giyong na papalubog na ang araw at dagdag pa niya na uuwi na lang sila at dito natapusin ang ganitong sitwasyon. Tugon naman ni Giyong na sino ba siya para tapusin ang ganitong sitwasyon.
Tinuro niya sina Jin Sung at Seon at sabay sabi na silang dalawa ay tapos na at kung ire-report ni Giyong silang dalawa sa kanilang guro bilang sergeant. Tanong naman ni Jin Sung sa kanya na kung ano ba ang ginawa niyang mali, tinawag niya pang sergeant si Giyong. Dagdag pa niya na prinotektahan niya si Sergeant Giyong at tinanong niya si Giyong na karapat-dapat siyang makatanggap ng reward dahil sa pagprotekte niya kay Giyong. Sumang-ayon naman si Seon na prinotektahan ng kanilang cute na trainee ang pangit na mukha ni Giyong. Dagdag pa ni Seon na dito na nagtatapos ang kaawa-awang panlilinlang ni Giyong. Tumugon naman si Giyong na sinong nagsabi na tapos na siya, ine-record ni Giyong ang pangyayari gamit ang hidden camera. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Giyong ay itinuro ni Jin Sung ang basag na camera at sinabi niya na kung yan ba ang ibig sabihin ni Giyong. Nagulat naman si Giyong, at gumuho ang kanyang mundo nang makita ang camera na nabasag. Sabi naman ni Jin Sung sa kanya na, akala niya isa lang yun na kung anong dekorasyon. Humingi naman ng tawad ang ating bida kay Giyong dahil hindi niya alam na kay Giyong pala yun. Sinipa naman ni Seon ang piraso ng basag na camera at sinabi niya na dahil basag na ang camera, ay nawala parang usok ang mga plano ni Giyong. Dagdag pa niya na ang gusto niya talagang malaman ngayon ay kung paano napigilan ni Jin Sung ang kanyang atake. Sinabi naman ni Jin Sung na tinulungan niya lang si Seon at bakit niya ginagawa ito sa kanya. Gising na ang mga natutulog kanina na mga estudyante at nadismaya sila dahil ang camera ay nabasag na at sabi pa ng isa na ang A-ranks ay hindi lang biniyayaan ng skills kundi pati na rin swerte. Pagkarinig ni Seon sa mga ito agad niyang nilapitan ang mga ito at sinabi ni Seon sa kanila na tigilan na nila ang kakareklamo dahil mababa ang kanilang A-ranks at maging inspirasyon nila ang kanilang trainee. Dagdag pa ni Seon na hindi pa huli ang lahat at pag-isipan nila ng maigi ang kanyang sinabi. Inaya na ni Seon si Jin Sung umalis at sinabi naman ni Jin Sung na parang nagiging katulad niya na si An Sung-ho, sagot naman ni Seon ay hindi siya magiging si Sung-ho. Habang si Giyong naman at kanyang mga kasama ay bigo sa kanilang plano. Lumipat ang eksena sa isang tao na humahawak ng kutsilyo at may sumisigaw na huwag siyang lalapit sa kanya at tinawag niya itong halimaw. Pagkalapit niya sa sumisigaw ay tumalsik ang dugo sa dingding. Sabi ng humahawak ng kutsilyo na siya at ang kanyang tiyuhin ay ganito rin sila. Tinitigan niya ang isang duguan na tao at tinawag niya itong uncle. Nagising naman ang ating bida dahil tumunog ang kanyang alarm clock at pawis na pawis ito dahil napaginipan niya naman ulit ang ganoong panaginip. Makalipas ang ilang oras sa kanilang eskwelahan ay napansin ni Seon na parang wala sa mood ngayon ang ating bida, at tinanong niya ito kung okay lang ba siya, sagot naman ni Jin Sung na natatawa na puyat lang siya. Tinanong niya si Seon kung saan sila pupunta, tugon ni Seon na hindi niya alam dahil ang sinabihan lang ng guro ay ang mga sergeants. Malalaman din nila dahil shared class sila ng first aid class. Nang makarating na sila sa kanilang destinasyon at pinatigil sila ni Giyong. Nakita sila ng ibang estudyante at tinanong nila si Giyong kung taga Heian High School ba sila. Binati sila ng mga estudyante dahil first time lang nilang makakita ng mga bata na galing sa Heian High. Nairita naman si Giyong sa kanila at tinanong niya kung sino ba sila. Sinabi naman ng isa na gusto nilang makita si Kim Seon kumpara sa kanya dahil nabalitaan niya na maganda at henyo si Seon. Nagalit naman si Giyong dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya at sinabi niya sa lalaki na kung may kailangan siya sabihin kay Seon ay sabihin niya na sa kanya dahil si Kim Seon ay section leader ng kanyang squad. Kinutya naman ng taga-ibang eskwelahan si Giyong at pinagtawanan dahil niro-roleplay daw nila ang military. Nagalit naman si Giyong at nagpakilala siya at tinanong niya ulit ang mga taga-ibang eskwelahan na estudyante na kung sino ba sila. Tinanong naman siya ng babae na kung ano ba sa tingin ni Giyong sila. Sumabog na sa galit si Giyong dahil hindi pa rin nila sinasabi kung sino sila. Dumating ang isang lalaki at sinabihan niya na huwag nilang pagtawanan ang taga-ibang eskwelahan. Humingi naman siya ng tawad sabay sabi na dahil medyo excited lang ang mga bata. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Giyong at sinabi niya na taga Sojong High School sila. Tinapik naman ni Giyong ang kamay ng lalaki at sinabi na sabihin sa kanya kung ano ang sitwasyon dito. Umalma naman ang isa dahil nakita niya ang nangyari. At pinakalma naman siya ng lalaking nagpakilala. Bigla naman dumating si Seon at pinakalma si Giyong. Sinabi niya kay Giyong na ang kanilang punto sa pagsasanay ay bumubulusok pababa. At sinabihan rin niya ang taga Sojong High. Hindi naman makapaniwala ang lalaki dahil nasa harapan niya si Kim Seon. At nagpakilala naman siya agad kay Seon na siya si Lee Sung-hwa at ikinagagalak niyang makita si Seon.
Sinabi naman ni Seon kay Songhua na pumunta ang kanilang squad para dumalo kasama ang first aid rank class dito. Dagdag pa niya na bakit ang mga taga-Sojeong na mga bata ang nandito sa halip na ang first aid class ang nandito. Ipinagpapaliwanag siya ni Seon. Natatawa naman ang lalaki at sinabi niya na sila ang first aid class na hinahanap nila. Sila ang Sojeong High School second year first aid class. Hindi naman nila alam na bakit sila pinapunta sa bangkong ito. Ang tanging narinig lang nila na kasama nila ang Heian High. Papasok na ang mga estudyante sa bangko. Naisip nila na meron magandang relasyon ang bangko at ang kanilang mga eskwelahan. Pagkapasok nila ay nagandahan rin naman sila sa bangkong ito. Nang tiningnan ng estudyante ang loob ng bangko ay napaisip sila na parang in-reserve dito para sa kanila dahil wala man lang kahit ni isang customer. Kinonfirma ng lalaki kung sila ba ay ang mga estudyante na dadating para sa training. Namangha naman ang mga estudyante na malalaki sila at dagdag pa ng isa na ganyan ba ang kapangyarihan ng security guards. Habang papasok naman si Seon ay nagpakilala siya na sila ay second year 10th Platoon 3rd Squad ng Heian High. At siya si Kim Seon na section leader. Namangha naman ang mga tagabantay kay Seon dahil bata pa pero mature na. Sabi naman ni Seon na, kung meron ba silang gagawin ay sabihin lang nila sa kanya. Tugon naman ng tagabantay na gusto niya si Seon na umabot na sa puntong i-hire niya si Seon kapag siya ay malaki na. At tumanggi naman si Seon na may respeto. Habang ang ating bida naman habang nakatitig kay Seon sa isip-isip niya ay itinuturing sila na parang mga bata sa field trip na ito. Sa isip-isip naman ni Seon na hindi nila kinokonsidera ang mga estudyante na may combat power ability. Wala naman masyadong gagawin ang mga estudyante sa bangko ngunit kailangan nila ng puntos. Napadaan si Songhua at tinawag siya ni Seon sa kanyang kumpletong pangalan, lumapit naman siya agad kay Seon at sinabi niya na Songhua na lang ang itawag sa kanya ni Seon. Sumang-ayon naman si Seon. Minungkahi ni Seon kay Songhua na, divide niya ang kanyang squad sa 4 na party at ilagay sila bilang isang temporaryo lamang, dahil gusto nilang ipakita ang maganda nilang imahe sa bangko. Dagdag pa ni Seon na hindi rin siya sigurado na may guro na malapit sa kanila. Tinanong ng manong ang estudyante na kung gusto ba nila ng inumin o kaya snacks. Natuwa naman ang mga estudyante at sinabi na gusto nila. Nang makita yun ni Seon ay sinabi niya na para silang mga batang isip na customers. Dagdag pa niya na hindi nila siniseryoso ang ganito. Dumaan ang lalaki at sinabi niya na kukuha sila ng kape at tinanong niya sina Seon kung gusto rin ba nila. Dagdag pa ng lalaki na para itong kafe na may coffee machine, pwede rin silang makakuha ng kung anong gusto nila. Pagkarinig ni Seon ay pumasok sa isip niya na parang gusto niya ng dessert at iced coffee. Iniwan ni Seon ang kanyang sandata sa gilid at umalis para kumuha ng makakain at maiinom. Habang ang ating bida ay nasa sulok lang at inuobserbahan niya ang iba na parang kalmado naman sila. Nagulat siya nang dumating si Songhua at binati siya nito. Kinonfirma ni Songhua na kung siya ba ang kasama ni Kim Seon kanina. Sa isip-isip naman ng ating bida na sa tingin niya ang lalaki ito ay galing sa Sojeong na tinatawag nilang Songhua. Nagtaka naman siya na bakit niya alam na kasama siya ni Seon kanina. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Songhua, sinabi ni Jin Sung sa kanya na kung gusto ba ni Songhua na ipasabi kay Seon na gusto nilang lumabas na dalawa, dagdag pa ng ating bida na dalubhasa siya sa mga ganyang gawain. Sabi naman ni Songhua na hindi naman sa ganon. Pinalabas ni Jin Sung ang kanyang bulsa na walang laman at sinabi niya na baka gusto niyang bilhan siya ni Jin Sung ng tinapay, sabay sabi na wala siyang pera. Nagtaka naman si Songhua at sinabi na hindi niya gusto ng tinapay. Nagtaka naman si Jin Sung dahil hindi niya gusto ng tinapay at tinanong niya kung ano ba ang kanyang gusto. Sinabi ni Songhua na interesado siya sa ating bida. Inalok siya ni Songhua kung gusto ba niya ng maiinom. Dahil may nakita siyang vending machine sa banda roon. Sumang-ayon naman ang ating bida at sa isip-isip niya na kailangan ba niyang i-report ito sa kanyang sergeant o kaya sa section leader nila. Napagpasyahan niya na huwag na lang. At dito umiinom ng soda ang ating bida at sobrang lamig ng kanyang ininom. Sinabi naman ni Songhua sa kanya na parang walang pakialam si Jin Sung. Tinanong niya si Jin Sung na siya ba ang tinatago na magaling ng Heian High. Napabuga naman si Jin Sung ng kanyang inumin dahil sa tanong sa kanya. Tumawa naman siya at sinabi niya na nagpapanggap lang siyang walang pakialam. Tinitigan siya ni Songhua at sa isip-isip niya na anlayo niya sa mga classmate niya at parang hindi siya nababagay dito.
Ngunit bakit parang wala siyang pakialam? Tugon naman ng ating bida na dahil yun ang kanyang moto sa buhay kaya pinaninindigan niya ito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss.